Ay, matandang lalaki, sa wakas. Nakawala na ako sa iyong masamang kamay. Makulay na lungsod, narito na ako. Oy kapatid, anong ginagawa mo? Wala akong ginagawa. Walang ginagawa? Ikaw ay sumusuksok sa ilalim. Nege palda ne babay. Ano? May reklamo ka? Kuya, bago pa lang ako rito, ayaw kong gumawang gulo. Bigyan mo ako ng pabor, Meg. Sorry tayo sa dalawang babaeng iyon. At burahin mo ang video. Ayan. Ano ka sa tingin mo? Kaya mo akong bigyan ng sigarilyo. Bakit kita bibigyan ng pabor? Kapatid, hindi maganda yan, di ba? Aba, sabihin mo nga kung anong hindi maganda. Supe, lumayas ka na. Aray, bago pa lang ako. Ayokong gumawa ng gulo. Binigyan na kita ng pabor, pero tinanggihan mo. Aray, dahan, kuya, dahan, masakit. Masakit. Kuya, nakamali ako. Sana ay palampasin mo na ang pagkakamali ng isang hamak na tulad ko. Patawarin mo na ako. Yumalas ka. Sa isang mabilis na scroll ko lang, mayroon ng dosa ng babae rito. Sabihin mo nga, paano kita palalampasin? Kuya, maawa ka. Anong ginawa mo sa akin? Sa loob ng 5 taon, ikaw ay magiging important. Pagkatapos ng 5 taon, kung magbago ka na, pwede mo akong hanapin. Umalis ka. Ay, mga binibini, kanina may nagtatago at kinukuhanan kayo ng litrato, Mag. Ingat kayo sa labas mula ngayon. Anong litratong kinukuhanan? Huwag kang alala, nabura ko na ang malitrato. Ganun pala. Salamat sa iyo, bata. Sino ang nakakaalam kung totoo yan o inarte lang? Ngayon, ang trick na ito ng pagliligtas sa isang binibini, gasgas na. Sabi ko, hindi ka ba masyadong mayabang? Isa ka bang maganda? Ako? Tama na. Huwag na kayong bata, mukha ka namang matulungin. Kaya, tulungan mo akong gawin ang isang bagay. Sabihin mo, anong bagay yan? Medjing asawa kita. Anong nangyayari? Nailigtas ko lang ang isang maganda. Nakakuha na agad akong asawa? Masyado kayong magalang, mga binibini. Tumulong lang naman ako. Hindi na talaga kailangang ialay ang inyong sarili. Wait, sinong alay na sarili? Masyado kang iisip ng malalim. Anong pangalan mo? Saan ka nakatira? Kasal ka na ba? Ang pangalan ko ay Jiang Xiaofeng. Taga, probinsya. Hindi pa kasal. Perfecto. Tara na. Sumama ka na sa akin sa Civil Registry Office. Seryoso ka? Ang ganda ng pantasya mo. May malukhang sakit ang lolo ko, kaya ang pinsan ko, gusto kang isama para umarte kasama niya. Kaya mula mismo ngayon, ikaw ang magiging asawa ng pinsan ko, ang manugang ng pamilya Liang. Maliwanag ba? Ano? Zia, kailangan ko na talagang umuwi ka agad ngayon. Malapit nang pumanaw ang lolo ko. Pakiusap. Samahan mo ako. Basta cooperate ka ng mayos. Ako, bibigyan kita ng 100,000 piso. Ay, walang halaga sa akin ang pera. Sakto. Mayroon akong counting alam sa medisina. Maaari kong gamutin ang lolo mo. Garantisadong gagaling agad siya. Pinsan, baka, maari ko siyang sanayin muna, para maiwasan ang mapahiya. Zia. Makinig ka, mula ngayon, ikaw ang general manager ng Qiangsheng Group, kusang, loop na pupunta sa pamilya Liang upang maging alipin at taga, Silbi. At hindi ka makikialam sa hatian ng mana, kahit kailan, maliwanag ba? Saan ka nakatingin? Binibini, maputla ang mukha mo. At mayroon ngang nakatagong lamig sa iyong kilay. Mukhang ito ay isang senyales ng malamig na kondisyon at kasamaan. Ang kababayan ay madalas nakararanas ng lamig sa katawan. Binibini, ito ay gulo sa regla mo. Dysmenorrhea. Bastardo ka, nangungusap ka sa akin. Ginang, ikaw ay may magulong regla. Menstrual cramps. Hey! Ikaf na bastos. Naglakas, loop kang manilip sa akin. Hoy, sino ang naninilip sa iyo? Ginagamot kita. Hoy, buksan mo ang pinto ng kotse. Hindi na ako medjijinga. Extra na ito. Buksan mo. Hindi kami makakahanap ng angkop na tao sa maikling panahon. Hindi siya pwedeng umalis. Aray. Dr. Jiang, patawarin mo ako. Hihingi akong tawad para sa aking pinsan. Ganito na lang, dadagdagan ko ang 2,000 piso ang bayad mo, ngunit hindi ka alis. Ayos na ito. Sinasabi niyang marunong siya sa medisina, ngunit mukhang pera at malibog. Kapag natapos ang bagay na ito, palalayasin na kita. Rainy, itong probinsyano, hindi ba siya ang manugang na sinasabi mo sa akin? Tama. Hoy, pamangkin.
Baka humanap ka lang ang kunwari. Tingnan mo ang mukha niyang mukhang mahirap. Baka sakali lang nahanap ka lang ang isa para makumpleto ang bilang. Rainy, kung maghanap ka, sana naman ay humanap ka ng mas disente. Sa pakikisama sa ganitong uri ng mababang tao, pakiramdam ko ay nadumihan ang hangin. Sina ibigay mo na sa akin ang posisyon na CEO. Bukod pa rito, ikaw ay isang babae. Alis ka rin balang araw. Mas lalo kang walang karapatang magmana ng negosyo ng pamilya Liang. Bukod pa rito, sabi mo siya ang asawa mo. Siya ba talaga ang asawa mo? Gusto mong patunayan? Napakadali lang niyan, hindi ba? Ako, ang panganay na ginangang pamilya Liang, hinalikan ng isang mahirap na lalaki, at iyon pa ang una kong halik. Madali lang patunayan yan, di ba? Nakikita mo ba, kung hindi ko siya asawa, paano niya ako pahahalikan? Mahal, halikan mo rin ako, para tuluyan siyang mawalan ng pag-asa. Mahal, huwag na nating pansinin ang mga walang kwentang tao na yan. Tara na sa loop, bisitahin natin si Lolo. Hindi maganda ang balita. Hindi maganda ang balita. Nasa bingit ng kamatayan ang matanda. Ay, Lolo, huwag ka munang umalis. Hindi mo pa sinasabi kung paano hahatiin ang ari? Arian, Tay, maktis ka pa sandali. Bilisan mo. Kunin mo ang panulat at papel para may sulat ngang matanda ang kanyang testamento at ari-arian. Lolo, kasalanan ko na hindi ko dinala nang maaga ang kasintahan ko. sa tingin ko, hindi na talaga magtatagal ang matandang ito. Maghanda na para sa burol. Hindi mamamatay ng mapayapa ang matanda, lahat dahil kay Liang Yuxin sa palagay ko. Bago hatiin ang Arian, alisin muna sa pwesto ang walang galang na apo na ito, si Liang Yuxin bilang presidente. Bago natin hatiin ang Arian, unang-una tanggalin na natin ang apong ito na hindi sumusunod, tanggalin si Liang Yuxin sa posisyon ng CEO. Sa tingin ko, ang matandang ito ay dahil din kay Liang Yuxin, kaya siya namatay na may hinanakit. Aking iminumungkahi na, huwa na siyang bigyan ng bahagi sa mana. May hininga pa si Lolo. Nak, iisip na kayo agad na mahati nga mana. Hindi ba kayo natatakot na babalikan kayo ni Lolo mamaya? Ikaw na may apelidong yan. Kami ay naghahati ng mana sa loob ng pamilya Liang. Anong pakialam mo bilang taga? Labas, bakit ka nakikisali? Huwag mong sasabihin, pinagnanasaan mo rin ang manang lolo. Ikaw, Kayong mga nagmamadaling pamilya, napakakatuwa nga talaga. May hininga pa ang matanda, nagsisimula na kayong agawan ng mana. Ikaw na tanga, anong pinaksasasabi mo riyan? Kahit si matandang Ki ay kinumpirma na hindi na mabubuhay ang matanda. Sino ka para mangahas na magsalita ng ganyan dito? O nga, sino ba siya para magsinungaling dito? Palajasin ni Diyos siya. Wala kang alam. Tunay na nakakapinsala sa buhay ang nga masasamang manggagamot. Ang matanda ay sa paningin niyo ay isang taong mamamatay na. Ngunit sa paningin ko, buhay pa siya at mayos. Ang ibig mong sabihin may pag-asa pa si Lolo? Ngunit mayroon na lamang siyang 5 minuto. Pagkatapos ng 5 minuto, kahit pa ang nga Diyos ay wala nang magagawa. Ang ibig mong sabihin may pag-asa pa ang lolo ko? Oh, pero 5 minuto na lang ang natitira. Pakalipas ng 5 minuto, hindi na makakulong kahit santo. Yang Xiaofeng, nagmamakawa talaga ako sa'yo. Pakiusap, iligtas mo ang lolo ko. Liang Yuxin, nababaliw ka na ba? Malapit nang mamatay ang matanda. Papayagan mo pa ba itong tanga na gumawa ng hit ano? Sinonggunggong ang nagsabing isa akong walang kwentang doktor? Ang husay ko sa medisina. Bagamat hindi masasabing perpekto, pero sa buong lungsod na ito, naisasama pa rin sa mga may pangalan. Kung sinabi kong mamamatay na ang lolo, mamamatay na talaga siya. Liang Yuxin, narinig mo ba ang sinabi ni Elder Ki? Nangangahas ka pang makduda. Nakita mo na, sila ang humaharang sa akin. sa inyong paningin, sa tingin ninyo ay mamamatay na si Lolo? Kaya ano bang masama kung susubukan ni Jiang Xiaofeng? Hindi naman masama. Pero kung itong tanga na ito, hindi niya magagamot ang ating lolo. Kung gayon, si Liang Yuxin ay kailangang resign sa posisyon niya bilang presidente ng kumpanya. At hindi na siya makakasali sa paghahatiin mana. Tama. Zika, kung hindi niya ito magagamot, kusang, loob akong resign sa aking posisyon bilang presidente ng kumpanya, at alis ako na walang dala. Jiang Xiaofeng, itinaya ko ang lahat sa iyo. Sana ay gawin mo ang lahat ng makakaya mo. Ziga. Jiang Xiaofeng, kung talaga kayang mong gamutin ang lolo, ako ay magpapakumbaba at magiging iyong disipulo, at maglilingkod ako sa iyo habang buhay. Jiang Xiaofeng, kamusta na?
Jiang Xiaofeng, kamusta? Magsisimula na ako. Ikaw na hunghang, naglakas. Loop kang saktan ang matanda. Hayop ka, anong ginagawa mo? Liang Yuxin, ito ang ginawa ang taong dinala mo rito. Jiang Xiaofeng, nababaliw ka na? Ginagamot ko siya. Ah, Lolo. Lolo, Pumalo itong bata at pinatay ang matanda. Siya ba ang pumatay? Siya ba? Ngayon, tiyak na siya ang gumawa. Naintindihan ko, sakto, matitiyak na mapapalayas na si Liang Yuxin sa pamilya. Nakita ninyong lahat, ang taong dinalo ni Liang Yuxin ang pumatay sa matanda. Bilang panganay na anak ng pamilya Liang, formal kong inaanunsyo alisin ang posisyon ni Liang Yuxin bilang presidente. Kasabay nito, palalayasin siya habang buhay sa pamilya Liang. Ako ang nakasakit kay Lolo. Ako ang dahilan kung bakit namatay si Lolo. Sa daming mga anak at apo ninyong walang utang na loop, talagang sinawing palat ang matandang iyon. Hala, ang nga problema sa pamilya Liang, kailan pa kami binigyan ng karapatan ng isang mamamatay? Tao na tulad mo na magbigay ng opinyon dito? Nakakatawa talaga, 10 bilang naman, at may lakas panganloob na turuan kaming nga miyembro ng pamilya Liang kung paano kumilos. Jiang Xiaofeng, magsalita ka nga. Anong gananjari sa lolo ko? Lolo, huwag kang nakatunga nga diyan. Lolo, Jiang Xiaofeng, ang buhayng tao ay hindi laruan. Nangako kang pagagalingin mo si Lolo. Ang walang utang na loob na miyembro ng pamilya Liang, mayroon nga, hindi lang siya nagdalangan kung sinong lalaki dito. Siya pa mismo ang nagatit sa kamatayan ng matanda. Jiang Xiaofeng, sinayang ko ang tiwala ko sa iyo. Ayop ka, umalis ha. lumabas ka. Huwag kang tumayo diyan. Tijel, yan tiyan. Anong oras na ba? Tinutulungan mo pa ring tumakas ang mamamatay. Taong ito, tama ba? Ay naku, bakit pa natin sila sasayangin ng oras? Mga tao, palayasin ninyo si Yan Kian at si Liang Yuxin sa pamilya Liang. Anong karapatan ninyong paalisin kami? Ikaw na taga, labas, naglakas, loop ka pa ring umingay sa loob ng pamilya Liang. Lolo. Lolo, Aray, munti na akong mamatay sa pagkakaipit. Napigilan akong magsalita. Ginawa talaga na taong ito na pagalingin si Lolo? hey, Doktor, tumigil ka. Handa akong magbigay ng kalahati ng aking ari-arian. Salamat sa iyo, Doktor, sa paglitas ng aking buhay. Nalilito ka na. Nagkataon lang na swert ang batang yan. Isang simpleng aksidente lamang yan. Tama po, Lolo. Huwag kang mapalokos sa mapanlinlang na taong ito. Ano ba ang alam ng isang amateur na tulad niya sa medisina? Hindi pa kayo ang magdedesisyon sa bahay na ito. Kayo, mga gago. Akala niyo ba hindi ko narinig ang pinag-usapan ninyo kanina? Hindi pa ako patay. Gusto niyo ng hatiin ng ari-arian. Umalis kayong dalawa. Umalis na kayo sa pamilya Liang. Mula ngayon, hindi na kayo miyembro ng pamilya Liang. Alam kong nakamali ako. Pakinggan mo muna ang mayos na paliwanag ko. Lolo, huwag po, Lolo. Palabasin niyo sila agad. Ako ang tunay mong anak. Hindi ka dapat nagpapadala sa pagkalito. Ang sitwasyon kanina, naintindihan ko na ng malinaw. Muli, maraming salamat sa makataong doktor sa palilitas mo sa aking buhay. Matanda, huwag kang mahiya sa akin. Tayo ay isang pamilya. Ang pangalan ko ay Jiang Xiaofeng. Ako ang magiging asawa ng iyong apo. Ikaw, ano ang pinagsasabi mo, Lolo? Ito ay palabas lang, hindi totoo? Mabuti. Kinikilala ko itong apo sa lalaki. Pagkatapos ng eksaktong 7 araw, iimbita ko ang kilalang tao para sa formal na engagement ninyong dalawa. Pagkatapos ng 7 araw, iimbitahan ko ang kilalang tao para sa inyong engagement. Lolo, ayaw ko. Lolo, ang tungkol sa engagement party, usapan na lang natin ito sa susunod. Unahin mo munang pagalingin ang sarili mo. Define Doctor, tanggapin mo ako bilang iyong disipulo. Mula ngayon, handa akong iwanan ang Western medicine at maging iyong estudyante. Oy, teka lang. Hindi ako tumatanggap ng disipulo. Pero kung gusto mong matuto, pwede kitang turuan ng ilang galaw. Jiang Xiaofeng, talaga bang gumaling na ang sakit ng lolo ko? Lubos akong nagtitiwala kay Little Jiang. Tingnan mo ang katawan ko ngayon. Ang lakas, di ba? Mahal kong apo. Umiwi na tayo, Mark.
Order kang pinakamahusay na pagkain at inumin at kunin mo ang aking paboritong yubingsaw. Gusto kong makainom kasama ang mapapangasawa na apo ko. Para sa kalagayan ng matandang Gino ngayon, walang problema kung uminom siya ng 3 o 4 na tael. Sige, maghahanda na ako. Mabuti, mabuti, mabuti. Lolo, sasama rin ako. Sige, Pinsan, pakakasalan mo ba talaga siya? Sa tingin ko, ang taong iyon, nakataon lang ang nangyari, di ba? May tunay na kakayahan nga ang taong iyon. Maging si Elder Chi ay lubos na humahanga sa kanya. Iniisip ko, may paraan ba para mapalaya siya nang hindi nagagalit si Lolo? Nagulat din ako sa bagay na iyan. Sabihin mo, si Elder Chi ay sikat sa kayabangan. Huy, tulungan mo akong makaisip ng paraan. Ako, may alam akong paraan. puso na ako. Kumain ka pa ng dahan-dahan. Apo, utos ang lolo, ngayong gabi, kailangan mong dalhin si Gino pabalik at manirahan kasama mo. Si Gino, bakit ko siya dadaling? Utos ang lolo, ngayong gabi, kailangan kong tiyakin na makita kang matulog kasama niya. Ang bait talaga ni Lolo. Ate, si Tita Liu ay sumusunod lamang sa utos ni Lolo, kaya hayaan mo na lang siyang tumira diyan kahit isang gabi. Tita Liu, okay lang sa akin na tumira si Jiang Xiaofeng dito sa isang gabi, pero dapat samahan ako ni Kian Kian. Maglalaro tayo? Hindi mo ba talaga alam kung paano maglaro? Hindi talaga. Iyan ang paraan ni Yan Chen Qian. Say ka na, dali. Ah! Yuxin, Hoy Yang Xiaofeng. Naliligo ang ate ko, huwag kang pumasok. Aray! Yuxin. Wisit. Huwag mong hawakan ang pinsan ko. Hala. Uy, niligtas kita, bakit mo ako sinaktan? Sige na, alis na lang ako muna. Dahan. Ah! Huwag kang gumalaw. Kapag gumalaw ka pa, makikita ko na ang lahat. Ay, Huwag mo akong hawakan. masakit pa ba? Hindi na masakit. Mabait akong nag-acupuncture para sa inyong dalawa, pero iniisip ninyo palagi na may masama akong balak. Kung ganun, umalis na lang ako, kaysa naman maling intindihin niyo ako rito. Sandali, teka, paano kung ganito, Ire? Refer kita sa klinik ng kaibigan ko bilang pahingi ng tawad. Mabuti, tama, para makapagpalitan ako ng kaalaman sa kapwa ko manggagamot. Ayan, nakarating na tayo. Ito na. Ito ang pharmacy. Baka naman niloloko lang ako ni Mrs. Yushin? Ikaw ba si Junong Jang? Sinabi na sa akin ni Yuxin ang lahat. 1,800 piso kada buwan, 3 buwan ang trial period, libre ang tirahan at pagkain, pwede mo ba talagang tanggapin yan? Sige, walang problema. Kung ganun, Jiang Xiaofeng, magpakahusay ka, aalis na ako. Hindi ko talaga inasahan na maglakas, loob ka pang manatili. Pero itong lugar ko, hindi lang basta kung sinong tao lang ang pwedeng pumasok. Pinapayuhan kitang mahanda na para umalis. Huwag kang alala diyan, boss. Hindi ko na kailangan maghanda pa. Nandito na ako. Wala akong ibalak planong umalis. Ang isang walang alam sa mundo na tulad mo, gusto lang siguro humanap ng lugar para kumain at maghintay na mamatay. Tama ba? Sinasabi ko sa iyo, kapag hindi mo naabot ang pamantayan sa trial period, paalisin pa rin kita. Boss, tungkol diyan, huwag kang mag-alala. Ako, hindi kita bibigyan ng pakakataong paalisin ako. Ika, ang husay mong magsalita. Ang galing mo ay sa bunganga mo lang ginagamit, di ba? Kung ganun, gusto mo bang subukan ang iba ko pang kakayahan? Wala kang hiya? Boss, ang tinutukoy ko ay ang kakayahan ko sa acupuncture. Wala talaga akong pakialam. Kung hindi mo naabot ang makina kailangan ko, umalis ka na lang.
Doktor, iligtas mo ang anak ko. Huwag na kayong mag-alala, bahagyang heat stroke lang yan at hypoglycemia. Kumuha kang 2 paketeng cool tonic at ayos na siya. Hoy, magandang boss. Huwag kang makamaling resetang gamot. Ang batang ito ay hindi heat stroke at hindi rin hypoglycemia. Kalokohan, sino ka ba talaga para magsalita ng ganyan? May karapatan ka bang magsalita rito? Magandang ginang, itong batang ito, nalason. Kalokohan, dalubhasa ako sa tradisyonal at modernong medisina at hindi ko pa nakikita ang ganong sintomas ng pakalason. Ginang, maniwala ka sa akin. Ang king buliang ay lalo lang magpapalala sa kalagayan niya. Isang manggagamot sa labas na hindi man lang formal na aral ng medisina, ngayon, tinuturuan mo ako kung ano ang gagawin, tumahimik ka o lumabas ka rito. Kung empleyado ka, gawin mo lang ang trabaho mo. Bakit ka napapanggap na doktor? Kung sakaling masira mo ang kalusugan ng anak ko, maniwala ka, gigibain ko pati ang ospital mo. Malalaman mo rin mamaya. May ilang tao talaga walang kakayahan pero mahilig magpakalat ng kalukuhan. Ginang, kung ako sa iyo, ang taong ganyan, tanggalin mo na. Paano kung balang araw may mapatay siya? Jiang Xiaofeng, narinig mo na ba? Masyadong maliit ang lugar ko para sa isang malaking pagong na tulad mo, kaya umalis ka na lang mamayang gabi. Si Yuxin, ako na ang bahala sa papaliwanag sa kanya. Masakit ang tiyan ko! Xiaobao. Doktor, anong nangyayari sa anak ko? Ako. Hindi ko rin alam. Anong ibig mong sabihin na hindi mo rin alam? Hindi ba sinabi mong anemia at heat stroke ang anak ko? Ayop ka? Kwak, doktor. Pinatay mo ang anak ko? Makikipaglaban ako sa iyo. Aray, ote, kolmo. Kaya ko itong gamutin, Totu. Hindi mo kaya. Lahat kayong mamay. Aring ang tindahan ay makwet, doktor. Ano ang alam mong maganda? Jiang Xiaofeng, huwag kang magulo. Tawagan mo ang 120. Kahit ako hindi ko kaya, lalo na ikaw. Huwag kang alala, say ka na. Xiaobao. Zising ka na, Xiaobao. Salamat sa iyo, doktor. Salamat sa iyo. Sa tingin ko, mas daigi mo pa itong gikwek doktor na ito. Ang anak mo, nalason lang sa pagkain ng wild strawberry. Ingatan mo na ang kanyang dieta sa hinaharap. Huwag hayaang kumain kung ano. Ay, nga pala. Ito ang bayad ko sa pagpapagamot. Nakakahiya naman. Kung mayroon kang problema sa hinaharap, hanapin mo lang ako. Ako si Jiang Xiaofeng. Ay, ziga. TSS, bala naman kubenta. Isara mo na ang negosyo mo. Huwag mong hadlangan ang kinabukasan ng batang doktor. Ingat po. Hello. Humihingi ako ng paumanhin sa nangyari kanina. Pero sa totoo lang, batay sa kakayahan mo, parang nasasayang ka lang dito sa akin. Aral ako ng medisina para makapagligtas ng buhay. Magligtas saan man. Jinu, tapos na po ba kayo sa trabaho? Ako po ang susundo sa inyo. Pos na maganda. Alis muna ako. Kinu, hindi ba nagpapanggap lang kayo? Ay naku, itong si Liwayi. Siya ay mas mahal pa ako kaysa sa sarili kong lola. Ibinigay pa niya sa akin ang susi ni Mrs. Yu. Sin? Gusto mo bang silipin ang aparador ni Mrs. Yu? Sin? Bakit ka bumalik? Ano ang ginagawa mong palihim? Ako lang ang itinalagang manugang ng pamilya Liang ng matanda. Ang bahay ni Mrs. Yu, Shin, ay bahay ko rin. Bakit hindi ako pwedeng bumalik? Jiang Xiaofeng, makasosyo lang tayo. Iniisip mo ba talaga na ikaw, isang probinsyanong doktor, ay magiging manugang ng pamilya Liang? Kung ganun, alis na muna ako. Sana ay makita pa tayo. Ang gabi na, saan naman siya pupunta? Masyado ba akong gimasama? Isa lamang akong panandaliang bisita. Sa huli, iyon lang. Hayaan na. Mahanap muna ako nga matutuluyan. Ano ang gagawin ninyo? Hayop, bitawan mo ang babae. Ano bang ginagawa ninyo? Gabastos, umalis kayo sa harapan ko.
Makipaglaro ka muna sa Huwag kang amin. tumutol at makipaglaro ng mayos sa kuya mo. Mgahalang ang kaluluwa, bitawan ninyo ang babay. Oh Zig, mayroon pa palang naghahanap ng kamatayan dito sa panahong ito. Bastos na bata, gusto mong makpaka, bayani. Sa tingin ko gusto mo nang mamatay. Tumakbo ka na? Hindi mo sila kayang talunin? Ang dapat tumakbo ay kayong lahat. Maliit na hayop, maganda ka? Maghanda kayong lahat para sa akin. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Maliit na gwapo. Ako si Liu Qingcheng. Ano ang pangalan mo? Ako si Jiang Xiaofeng. Sugatan ka. Hahatid na muna kita pauwi. Hay, anong klaseng kapalaran ito? Bakit ka na naman bumalik? Liang Yuxin, ayoko nang guluhin ka. Tadhana talaga ang nakdala sa atin dito. Halika, Xiaofeng. Inom tayo. Liu Qingcheng, naglakas. Lupkang ipahiya ako sa harap ng napakaraming tao ngayon. Talagang ang kukunin kita ngayon. Ate Qingcheng, sino ang nasa labas? Isang nakakasuklam na lalaki. Liu Qingcheng! Tutangin na mo. Hindi nakakagulat na tinanggihan mo ako. May alaga ka palang krida dito. Li Shikai, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Huwag po, Ate Qingcheng. Anong gagawin? Huwag mong kalimutan. Isa ka lang hamak ng babay nun at ako ang angat sa iyo. Bakit ka nagpapakabanal? Ngayon, nakalimutan mo na ang iyong amo. Hayop ka, bitawan mo ako. Anong gagawin mo? Bitawan mo ang amo ko. Pwede kitang bitawan, pero huwag ka nang manggugulo pa kay Ate Qingcheng. Hek ha ha, hayop. Alam mo ba kung sino ako? Isang salita ko lang, kaya ko kayong ipawalang. Bisa. Xiaofeng, umalis ka na. Hindi natin kayang kalabanin si Boss Lee. Hayop, lumuhod ka ngayon. Dilaan mo ng malinis ang sapatos ko. Baka isipin ko na palampasin ka. Hayop ka. Dilaan mo itong sapatos ko hanggang sa luminis. At baka sakaling palampasin kita. Iyan din ang sasabihin ko sa iyo. Lumuhod ka kaagad. Dilaan mo ang sapatos ko hanggang sa luminis. May panahon ka pa. Ang gunggong na iyan, naglakas. Lup na hawakan ang babae ko. Gawin niyo siyang lumpo. Gilly, hayaan mo na po siya. Siya lang po ang pinsan kong malayo na humingi ng tulong sa akin para makahanap ng trabaho. Parang awa mo na, palayain mo na siya. Ikaw. Pinsan na malayo? Inaakala mo ba akong tanga? Xiaofeng, huwag kang padalos. Dalos. Gilly, pinalo mo na ako. Pinsan ko lang talaga siya na malayo. Hayaan mo na po siya. Ahahaha. Gusto mong pakawalan ko ang gunggong na ito. Kung gayon, pasayahin mo muna ako. Kung hindi, puputulin ko kaagad ang 3 binti niya. Ha. Dahil mukhang may pinak, aralan ka. Palalampasin ko itong gunggong na ito. Pero kailangan muna niyang dilaan ang sapatos ko hanggang sa luminis. Xiaofeng, ako ang dahilan ng paghihirap mo. Dilaan mo na ang sapatos niya at umalis ka na. Ate, hindi ako alis. At lalong hindi ko hahayang saktan tayong lalaking ito. Ate, hindi mo dapat ginagawa sa akin ang lahat ng ito. 8. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Ikaw si Boss Lee, tama. Alam kong napakalaking ang impluensya mo, pero pinapayuhan kita. Mas mabuti pang umalis ka na agad ngayon, kundi. Huy. Sabihin mo sa hamak na batang ito kung sino ako. Ang aming Boss Lee, nakakahalaga ng bilyon, at hawa ang lahat ng koneksyon. Sino ka ba para magsalita? Ayaw ko talaga sa kutong ito. Bagbugin niyo siya. Boss Lee, pakiusap. Patawarin mo siya. 8. Luluhod ako sa iya. Umalis. Maliit na bitch, saan mo nahanap ang lalaking ito? Magaling pa rin siyang makipag-away. Hayop ka. Subukan mo akong galawin. Xiaofeng, huwag na huwag kang padalos. Dalos. Alam kong gusto mo kaming pagigantihan ni Ate Qingcheng. Kaya. Xiaofeng, hindi ka dapat pumatay. Ate, wala akong balak pumatay. Natatakot lang akong baka maghiganti siya. Kaya naglagay ako ng time bomb sa kanya. Time bomb? Ikaw anong gagawin mo? Anong gagawin ko? Ito ang tinatawag na punishment by needle. Gagawin nitong maramdaman mo tuwing madaling araw na para kang hinihiwang ang kutsilyo. At dapat mo itong tandaan, huwag na huwag talaga kayong magsasama sa iisang sili. Kung hindi,
Akala mo ba matatakot mo ako? Sasabihin ko sa iyo, Mac, ingat ka sa paghihiganti ko na parang malakas na bagyo. Kung hindi ka naniniwala, maaari mo nang tingnan ngayon ang braso mo. Mayroon bang pulang linya? Kapag umabot na sa palat ang pulang linya, kahit na ang madiyos ay hindi ka na matutulungan. Sa loob ni 10 segundo, umalis ka. Kung hindi, sisiguraduhin kong hindi ka na magiging lalaki. Hindi ko kayo palalakpasin, kayong walang hiyang makasintahan. Akala mo ba palalagpasin kita? Hindi ko kayo palalakpasin, kayong dalawang sukap. Tiyak na maghihiganti si Ginong Lee, bibigyan kitang pera, umalis ka na agad. Ate, huwag kang alala, ngayon, hindi na niya kayang lampasan ang sarili niyang problema. Ate. Xiaofeng, salamat kung hindi dahil sa iyo, nabulak na ako nitong si Li Shikai. Ate, tunay na magkapatid na tayo ngayon. Pupunta na muna ako sa silid para magpahinga. Ginong Lee. Anong hinihintay mo, bata ka? Hanapin mo agad para sa akin ang isang mahusay na manggagamot. Walang problema. Mawala talaga kayong silbi. Lahat kayo ay walang silbi. Ginong Lee, may alam akong isang matandang manggagamot. Mayroon siyang klinika ng tradisyonal na gamot. Kapag gumaling na ako, agad akong magpapadala ng tao para patayin ang tarantadong iyon, pati na rin ang bitch na si Liu Qingcheng. Pagsisisihan niya na siya ay isang babay. Ginong Lee, ang bayad sa konsultasyon. Bayat-bayat, ni hindi kayo marunong manggamot, gusto niyo pang singilin? Lumayas kayo. Ahoy bukas. Maghahanap ulit tayo ang manggagamot. Ngayong pinapunta ko kayong lahat dito, magandang balita! Sasabihin ko sa inyo, ang aking malit na apo, Liang Yuxin, nakahanap ng isang manugang na biyaya. Plano kong makaroon ng engagement ceremony sa lalong madaling panahon. Sa oras na iyon, hinihiling ko na bigyan niyo kami ng presensya. Ginong Liang, nabalitaan namin na mayroon kayong manugang na parang dalubhasang manggagamot. Huwag niyo sanang masamain, ngayon ako ay dumating, ako si Guo, ay para humiling po sa inyo, na pakiusapan ang inyong manugang na gamutin ang aking matandang ina. Tungkol naman sa bayat, madali lang yan pag-usapan. Tatawagin ko na siya. Salamat. Lolo, ikansela na lang natin ang engagement party. Hiwalay na kami ni Jiang Xiaofeng. Ano? Bela kang Silbi, pinalayas mo ang isang totoong biyaya. Anong totoong biyaya? Hindi ba siya isang simpleng manggagamot lamang? Sayang ang pag-aral mo sa ibang bansa, hindi mo alam. Si Kilaw ay nagpapaturo pa sa kanya. Gaano ba siya katanda? Malaki ang kanyang kinabukasan. Tapos ano? Ayoko namang sa kanya. Hayaan mo na. Sasabihin ko na ang totoo, hindi ko talaga siya ang aking fiancé. Ako, niloloko lang kita. Ziga, ngayon ipinapahaya ko na alisin ko ang posisyon mo bilang CEO at kukunin ko ang lahat ng pondo mo maliban kung ibalik mo ang aking napakagaling na manugang, kundi lumayas ka sa pamilya Liang. Lolo, ngayon, dahil lang kay Jiang Xiaofeng, hindi lang alisin ang posisyon ko, kundi palalayasin mo pa ako sa pamilya Liang. Kapatid, gising ka na. Hindi, ate. Huwag mo na akong asarin, Mach. Ehersisyo lang ako sa umaga. Hey, ikaw Jiang Xiaofeng. Sa ikalawang araw mo pa lang sa trabaho, naglalakas, loop ka ng late. Pagdating mo, tingnan ko lang kung paano kita mapaparusahan. Doktor, saklolo? Doktor, ang aming Ginong Lee ay nakaroon ng kakaibang sakit. Hinihiling po namin na tulungan kami ng veteranong doktor na ito. Hindi pa po makakabalik ang lolo ko kaagad, pero kaya ko ring malaman kung ano ang nararamdaman mo. Tuwing madaling araw, ang sakit sa dibdib ay parang tinataga. Sa braso, mayroon ding isang pulang linya. Wala kang sakit? Si Ginong Lee ay halos mamatay kahapon sa sobrang sakit. Paano naman siya magiging walang sakit? Wala siyang sakit, umalis na kayo? Ang nakaupo sa harap mo ay si Ginong Li Shikai. Tawagin mo ang lolo mo, kundi sisirain ko ang tindahan mo. Iyan na, bitiwan mo iyan. Sabi ko na ngang wala rito ang lolo ko. Maghanap ka na lang ng iba. Kung hindi mo pa siya tatawagin, babasagin ko na itong sirang tindahan mo.
Wala na ba kayong batas? Batas. Ako, si Liye. Ang batas dito. Huwag na huwag kang mag-alala, siguradong wala ang lolo ko, pero may kasamahan ako na isang magaling na manggagamot, tatawagin ko siya. Sige, pero kalahating oras lang ang ibibigay ko. Kung hindi ko siya makikita, sisimulan ko ng basagin ang tindahan. Hoy, tagapamahala. Ano nangyari? May taong may kakaibang sakit, ikaw talaga ang hinahanap niya, sa loob ng kalahating oras. Kung hindi ka pa makakapunta, babasagin na nila ang tindahan. Sino yon? Ang yabang naman. Bilisan mo, ibinaba ko na. Ang laki ng ugali ng amo mo, baka huwag ka na lang pumunta. Ito ang una kong trabaho. Kung hindi ako pupunta, babasagin ng pasyente ang tindahan. Alis na ako. Sant, nasaan ang taong sinasabi mo? Wala man lang anino ng ibon akong nakita? Niloloko mo ba ako? Awi, basagin mo na. Huy! Kung gayon, hayaan mo siyang pumasok agad at gamutin ako. Dumating na ang tinawa ko. Tigilan mo na. Iyan ba ang ugali ninyo kapag humihingi ng tulong medikal, ha? Nabalitaan kung gusto mo akong makpakaling sa iyo. Putsa, bakit ikaw? Makikipag-away ako sa iyo. Aray! Bakit? Humihingi kang lunas sa akin, ganyan ba ang ugali mo? Hintayin mo lang ako, kapag gumaling ako, sasakalin kita. Kapag umulit pa iyan, hindi na ito magiging ganon kadali. Ha? Makakilala kayo? Binastos niya ang kaibigan ko, kaya naktanim ako ng kung ano sa katawan niya, upang maiwasan ang anumang paghihiganti mula sa kanya. Ano ba iyan? Babay ba ang kaibigan mo? Binabalaan kita. Huwag mo sanang gawin ang bagay na makakasakit kay Yusin. Hindi na kami makasama. Ano? Tatanungin kita mamaya. Ayusin mo na iyan. Darating ang guro ko. Hindi na kailangan. Nandito na ako. Guro? Ang iyong disipulo ay nagbibigay. Galang sa iyo, guro. Guro, si Jiang Xiaofeng ba ang maestro mo? Sinasabi ko na sa inyo, hindi ako tumatanggap ng disipulo. Pero kung nais mong matutunan ang tradisyonal na Chinese medicine, maaari kitang turuan. Sa puso ko, itinuturing ko kayong maestro. At upang maging tapat sa inyo, ang totoong dahilan kung bakit ako ay naparito upang kayo iimbitahan ay dahil sa isang kaibigan ko may sakit ang kanyang ina. Hinihiling ko sa inyo na tulungan ninyo kami. Maliit na Chi, kung gusto mong humingi ng tulong sa akin, siyempre ayos lang. Pero itong Chinese pharmacy na ito, ngayon ay pinamamahalaan ni Boss Xiao. Isa lang akong maliit na empleyado. Wala akong karapatang magdesisyon sa bagay na iyan. Oh, ako. Ako talaga ay sumasang-ayon. Pero pwede akong sumama. Xiao, pwede ka na sumama, ngunit kailangan mong makinig ng husto at magsalita ng county. Walang problema. Mabuti, kung gayon, umalis na tayo. Ay, sandali lang maestro. Imbita rin si Boss Guo ng iba pang mahuhusay na manggagamot upang tingnan ang pasyente. Kung makita kayo mamaya, sana ay hindi kayo mag-alala. Sina, ang mahalaga ay mapagaling ang sakit. Bakit pa kailangang bigyan ng pansin kung sino talaga ang gagawa? Mukhang, hindi siya madaling kausapin. Mangainu, ito ang aking guro at siya rin ang banal na manggagamot na sinabi ko sa inyo. Hindi ko talaga maintindihan. Sa katayuan mo, bakit isang bata at walang karanasan ang tinawag mo para gamutin ang matanda at tinawag mo pa siyang guro? Elder Feng, ang guro ko ay isang. Yun ay swerte lang naman. Bata, manggagamot ka rin? Kaya ba sabihin mo sa akin ang pangalan ng iyong guro? Ang pangalan ng guro ko ay Su Jingchuan. Hindi ko pa narinig ang sinumang Su Jingchuan. Baka naman, wala siyang kahit anong lisensya, isa lang siyang highlight. Mas mabuti pang bumalik ka na sa probinsya ninyo. Hindi ito ang lugar para sa iyo. Sino ang nagsabing wala akong lisensya? Ito ang ibinigay sa amin ng bayan. Ito ang aking lisensya sa panggagamot. Kailan pa naging karapat? Dapat ang doktor ng bayan na gamutin ang pamilya Guo. Hindi ka welcome dito. Umalis ka na. Kailan pa naging karapat? Dapat ang isang doktor ng bayan na gamutin ang pamilyang Guo. Si Jenna, lumayas ka na. Hindi ka namin kailangan dito. CEO Kuo, hindi naman ganun iyon. Hayaan mo siyang manut para marami pa siyang may ligtas sa hinaharap para na rin tayong nag-ipon ng kabutihan. Pumasok na tayo. Guro, ang mataong ito ay hindi nakakakilala sa tunay na kakayahan. Pasensya na at napahiya ka. Umalis na tayo. Sandali,
Mas mahalaga talaga ang paglilitas ng buhay. At saka, ang Master Feng na ito ay isang tanya na doktor. Tayo, dapat lang na pumasok at manu. Tara na. Doktor ngang bayan, manut ka ng mabuti, baka ngayon, madesisyonan kung hanggang saan lang ang kakayahan mo sa medisina. Sadyang ganyan nga. Hindi naman talaga malaki ang problema ng matandang babae. Mayroon lang siyang kawalan ng balance ng yin at yang. Gagamitin ko ang acupuncture. Mabuti na lang pinapunta ni tatay si Elder Feng, kung pinagamot pa natin sa kung sinong doktor ngang bayan. Alam mo ba kung anong sakit niya? Tama ang kanyang pagsusuri, pero ang detalye ay makikita sa kung paano siya mag-acupuncture. Tigilan mo. Hayop ka? Anong pinagsasasabi mo? Halos mapati mo na ang matanda. Maestro, may mali po ba? Ang pagdudurok sa sentido ng tandang ginang ay magiging sanhing paka, vegetative state niya. Kawalang katwiran. Kalahating ang buhay ko ay ginugol ko sa panggagamot. Gagamitin pa ba ako ang isang walang karanasan na manggagamot para turuan kung paano gawin ang trabaho ko? Ikaw, pera na lang yan, bilang pabo kay Ki, lumabas ka. Tama ang diagnosis, ngunit mali ang paraan. Bahala na kayo kung maniniwala kayo, palam. Ikaw, tayo ay umalis na. Guo, huwag kang mag-alala, nandito ako. Maraming salamat po, matandang Feng. Tama ang sinabing batang iyon. Hindi ko dapat dito tinusok. Matandang Feng, ito, anong nangyayari dito? Ito, may malubang sakit ang matandang ginang. Ginamit ko nga ang paraan na tila sumasalungat sa kalikasan. Sino ang nakakaalam na wala ring epekto talaga? Ito ay kaluban ng langit. Ako, mauna na ako. Matandang Feng, ngayon ko lang naintindihan. Tama ang manggagamot na yon. Ikaw, dahil sa matinding katigasan ng ulo mo, kaya nangyari ang medikal na aksidenteng ito. Ikaw ay nagsisinungaling. Ito ang humantong sa medical malpractice. Ikaw, nagsasabing kalokohan. Ito ay kaluban ng langit, hindi dahil sa kakulangan sa kasanayan sa medisina. Ito pa rin ang sasabihin ko, ang nangyari sa iyong ina, lahat ito ay kagustuhan ng langit. Ang bayad sa konsultasyon, hindi ko na rin kukunin. Alis na ako. Patawad, tiyak nakakaling ka sa akin. Hahanapin ko na ngayon ang albularyo na iyon at ibabalik dito. Hoy, Jiang Xiaofeng. Sa tingin mo ba, si Ginang Guo, mamamatay talaga dahil kay Feng Yuhua? Kahit hindi mamatay, parang patay na ang kalahating paa niya. Hello, Mr. Guo. Bakit mo naman ako naisipang tawagan? Hindi ko na kayang sumabay sa iyo. Kuya Ki, sa totoo lang, iyong isang turo ni matandang Feng, may masamang ang nangyari. Hindi mo naman siguro isinisisi sa akin yan, hindi ba? Kitang-kita ko, habang ginagamot ng aking maestro, hindi pa siya nakakaturok noon. Kuya Ki, ako ang nabula. Kung may babalik mo lang si Divine Dr. Jiang, handa akong magbigay ng kahit anong kapalit at luluhod ako sa harap ng lahat. Para Mike, sorry sa Divine Doctor. Sige na, buhay ang nakataya. Umalis na tayo. Pumayak na ang guro ko, pero binabalaan kita. Kung magiging bastos ka ulit sa guro ko, huwag kang magtaka kung iba ako ng ihip. Hindi po. Bakit pa kailangan tawagin ang batang ito? Ikaw, tumahimik ka na. Sa susunod pa, umalis ka na sa pamilyang Guo. Sa totoo lang, madali lang sanang gamutin. Pero dahil sa maling paggamot ng matandang Dr. Feng, 60% lang ang tiyansa kong gumaling siya. Lahat ng hindi kailangan lumabas. Pakontrol ng karayom gamit ang enerhiya. G, Yang, kumusta na pa ba siya? Anong kumusta? Kita namang hindi niya nagamot si Lola. Tumahimik ka! Sinong nagsabing hindi ako nagamot ng doktor? Guoli, Paulit, ulit mong sinisiraan ang ating tagapagligtas. Mula ngayon, itinatakwil na kita sa pamilyang Guo. Lola, apo niyo po ako. Bakit ka nakatingin sa akin? Humingi ka ng tawad kay Dr. Jiang. Dr. Jiang, alam ko na po ang pagkakamali ko. Pakiusap,
patawarin na po ako. Tumayo ka na. May iba pa akong gagawin. Alis na muna ako. Paalam. Jiang Xiaofeng, hindi pa ako nakakabayat sa konsultasyon. Kung talagang gusto mong tumulong, magpatayo ka pa ng maraming ospital at paaralan. Dali, tulong! Paralisado si Master Lee. Anong nangyari? Hey, paumanhin, wala akong magagawa. Ngunit may isang Dr. Feng dito sa lungsod. Tinatawag siyang Dr. Multo. Siya lang siguro ang makakapagligtas kay Master Lee. Master Lee, tara na. Maglakad na tayo. Guro, mayroon pong gustong magpakonsulta. Ayokong makita ang sinuman. Pakiusap, Dr. Feng, iligtas na iyo po si Master Lee. Paano nakasakit si Master Lee? Ang hayop na iyon, si Jiang Xiaofeng. Hahaha! Ang sakit ni Master Lee, kaya kong gamutin. Ngunit kailangang tulungan ako ni Master Lee, patayin ang walang kwentang bata na iyon. Kilala ba ni Dr. Feng ang batang iyon? Ang batang iyon, ginamit niya ang masamang ritual na ito para bitagin ako. Pinakawalan ko siya dahil sa kabutihan ko. Pero hindi ko inaasahan na sinubukan pala niyang kitilin ang buhay ni Boss Lee. Huwag po kayong mek. Alala, Dr. Feng, kung maligtas lang ninyo si Boss Lee, titiyakin kong mamamatay ang batang iyon. Kung kaya mo akong gamutin, ang pera ay hindi problema. Ang usaping pera o hindi pera, wala akong pakialam diyan. Ang gusto ko lang ay maging kaibigan si Boss Lee dahil nagustuhan ko ang ugali na ipinakita niya. Aba, isa kang talagang karapat, dapat na Ghost Doctor. Nararamdaman kong kaya ko nang igalaw ang aking katawan ngayon. Sandali, Dr. Feng, makakasa ka. Papatayin ko talaga si Jiang. Doktor, tingnan niyo po. Sabi ngang batang iyon na si Jiang, kapa ang pulang linya ay umabot na sa gitna ng palat, mamamatay ang tao. Dahil sa paggamot mo, walang kwentang doktor, malapit na ito sa gitna ng palat ngayon. Jiang! Boss Lee, gusto mo ba akong papuntahin kay Jiang Xiaofeng? Kung may mangyari kay Ginong Lee, hindi ka rin makatakas. Hayop ka. Kailangan mong pagalingin si Ginoong Lee. Kapag bumalik ang kapatid ko, siguradong makukuha ko siya. Liu Qingsheng. Liu Qingsheng. Sino yan? Binibining Liu, si Ginong Lee ay lubusang naparalisa. Sana naman maisip mo ang kabutihang ginawa niya sa iyo. Hayaan mo si Jiang Xiaofeng na iligtas siya. Kung hindi siya naganap ng gulo noon, hindi siya mapupunta sa ganitong kalagayan. Liu Qingsheng, kapag may nangyari kay Ginong Lee, hindi ka rin magiging masaya. Ang amo mo ay parang isang patay na aso na. Nagbabanta ka pa sa ate ko. Kuya, nakabalik ka na? Kapag humingi kang tulong, dapat may tamang asal ka. Bukod pa riyan. Isa ka lang namang aso. Bayaran mo ang ate ko ang 1,000,000 piso. Kung hindi, ikaw. Huwag mo akong pilitin. Ibigay mo sa kanya. Dapat ka talagang mamatay. Sinabi ko na huwag kang makipaktalik pero hindi ka nakinig. Anong gagawin mo? Papatayin kita. Mamatay ka. Gego, nangangahas kang saktan ako? Ha? Nakakapagsalita na ako. Buti na lang at ikaw ay marunong makiramdam. Tara na. Hoy, nakalimutan kong sabihin sa iyo, ngayon hindi ka na may tuturing na lalaki. Kung gusto mong gumaling, magtrabaho ka ng 1 buwan sa Chinese pharmacy. Ito na ang huli kong sinabi. Gusto mo akong magtrabaho ng walang bayad? Hindi ka pa jizing sa panaginip, di ba? Hindi pa rin ako naniniwala. Ahoy, tara na. Kapatid, ang galing mo talaga. Ay, 8. Ate, huli na. Ako ay matutulog na. Ay. Walang hiya kang Jiang Xiaofeng. Hindi ako naniniwala, kailangan kong uminom ng gamot.
Jiang Xiaofeng, hindi ka tao. Anong balak mo? Hahaha, hindi, Miss Xiao, dito po ako magtatrabaho sa inyo. Ha? Shopkeeper Xiao, kayo po ay isang buhay na santa. Kailangan niyo akong tulungan. Hindi ko kailangan ng pera. At saka, bibigyan ko pa kayo ng 500,000 piso bawat buwan. 500,000 piso. Hahaha. Jiang Xiaofeng, may ginagawa ka na namang kalokohan, hindi ba? Aba, kinakailangan lang natin ng isang asong tagapagbantay. At heto mayroon na tayong handa. Ikaw? Anong ikaw? Ikaw mismo ang pumayag gawin yan. Walang pumilit sa iyo. Kung gusto mo o hindi, kung ayaw mo, umalis ka. May mga tao talagang nauwi sa pagiging asong tagapagbantay. Shopkeeper Xiao, hanggang mapapayagan akong manatili, kahit na maging asong tagapagbantay pa, handa akong gawin. Teka, balak kong magdaos tayong libreng konsultasyon para sumikat ang pangalan ng 18 Chinese Medicine Hall. Sa gitna niyan, tiyak na maraming tao makikitit ang isip. Ang pagkakaroon ng asong tagapagbantay ay makakatulong para takutin ang mataong ito. At saka, nabalitaan kong hindi makasundo ang lolo mo at si Feng Yuhuai. Ilalagay natin ang address ng libreng konsultasyon sa tapat mismo ng 100 Medicines Hall niya. Hoy, tandaan mo, bawat buwan, magbigay ka ngang 500,000 kay Shopkeeper Xiao. Ikaw? Tungkol naman sa sakit mo. Leizai, tingnan lang natin ang ipapakita mo. Itong na ginseng sa City. Binili ko sa mababang presyo kaya marami, siguradong kikita ulit ako ng malaki. Guro, may problema. May isang binata, gumagamit ng pangalan ng Chinese Medicine Hall at nagbibigay ng libreng konsultasyon malapit sa atin. Lahat ng pasyente natin ay pumupunta na sa kanila. Ano? Ang Chinese Medicine Hall? Anong klaseng basura? At nangangahas na agawin ang negosyo ko. Wawasakin ko sila. Mayroon kang madalas na pag-ihi at mahinang bato sa araw-araw konting pagtitimpi at kumain kang maraming kutsay. Huwag mo na masyadong tingnan na matipuno ka. Iyan ay matabang gawa lamang ng labis na pagkahina. Sige, salamat po, Divine Dr. Jiang. Maraming salamat po, Divine Dr. Jiang. Sina? Hala, ang dami ng tao ngayon, baka tapusin na lang natin dito. Huwag, hindi pa tayo nagmamadali. Huwag kang mag-alala, wala pa rito ang tunay na target. Ano bang klaseng nga walang kwentang tao ang nagbibigay ng libreng konsultasyon dito? Ikaf pala itong Valangkia. Ay hindi po, nagbibigay ako ng libreng konsultasyon dito. Kaya anong pakialam mo, matandang pagong? Anong pakialam ko? Ang Baichautang ay teritoryo ko. Ang pagbibigay mo ang libreng konsultasyon sa teritoryo ko ay ang paninira sa aking negosyo. Iyang sirang Baichautang mo ay 300 metro ang layo mula rito. Paanong naging teritoryo mo ito? Hayop ka. Binalaan kita. Umalis ka na ngayon din. Huwag mo akong pilitin na gumawa ng masamang aksyon. Sino ka para? Sirain ang negosyo ni Divine Dr. Jiang. Ako? Sino ako? Ako si Ghost Dr. Feng Yuhua. Mangkukulam na matanda. Gusto mo ba talagang makipag-away ano? Lee. Boss Lee. Jinong Lee, anong nangyayari dito? Mabuting makaibigan tayo. Makaibigan? Halos mapatay mo na ako, gago ka. Ang lakas ngang loop mong agawin ang negosyo ko. Umalis ka na. Kung hindi, gigibain ko itong walang kwenta mong Baichautang, pati na itong matanda mong katawan, sisirain ko. Umalis. Aray, alis na ako. Alis na. Ala, tingnan mo, sabi ko na, itong si Lizay, may silbi pa rin. Ha? Kung gayon, balak mo pa rin siyang bigyan ng buto ngayon? Halika, magpatuloy kayo sa pakuha ng pulso. Magpatuloy na kayo sa pagsusuri. Bakit nakarelasyon sina Jiang Xiaofeng at Li Shikai? Paano sila nakasama? Hindi ba sila parang aso pusa? Ikaw, sumunod ka sa akin ng maraming taon. Wala ka bang magandang ideya kung paano tayo makakaganti? Guro, may naisip ako. Mayroon kasing Li Shikai at Liu Qingcheng. May mga lihim na hindi dapat malaman ng iba. Kailangan lang nating gawin ito at ganyan. Hindi bate makakaganti ka na ng husto. Bukod pa rito sa lahat, ang iyong posisyon ay tiyak na tataas. Isa ka talagang henyo. Bata, balita ko kilala mo si Liu Qingcheng. Kilala ko, anong problema mo diyan? Hindi ko gusto ang ekspresyon mo ngayon kung hindi dahil lamang kay Liu Qingcheng. Ngayon na mismo ay sisirain ko ang mukha mo at itatapon sa sanga ng punong iyan? Ikaw naman, kung nagpapatingin ka, malugot kitang tatanggapin dito. Pero kung nandito ka para manggulo, si Feng Yuhuai ang magiging kapalaran mo. Sino ba si Feng Yuhuai? Ang kuya ko. Si Liu ba daw? Pinapaluwat siyang tumawag ng lolo.
hindi siya maglalakas. Loop na tumawak ng tatay. Aray, sabi ko, kayong dalawang bali, anong gusto ba ninyong gawin dito sa akin? Hindi ako gumagamot ng mga taong walang utak. Maliit na hayop ka, ngayon na mismo, papuntahin mo si Liu Qingcheng dito para paksilbihan ako. Kung hindi, papatayin kita ngayon din. Sino ka sa tingin mo? Nagtataka ka ba talagang takutin ako at nagbabalak pa sa kay Ate Qingcheng? Ikaw, naglakas, loop kang saktan ako. Jinhu, sirain mo siya para sa akin. Ha? Liu Badao, tigil. Liu Badao, ang kapal nga mukha mo, ang teritoryo ko, naglakas. Loop ka pang magdulot ng dulo. Jinung Jiang, ayos lang po ba kayo? Kung mas dumagal ka pa, baka siya na ang kailangan mong alalahanin kung ayos ba. Boss Lee, kailan ka pa nagsimulang magbigay ng libreng serbisyo? Hindi ba matagal mo nang ipinahayag sa buong mundo na isinuko mo na si Liu Qingcheng? Ano? Nangingyalam ka pa rin. Oo, isinuko ko siya. Pero si Liu Qingcheng, hindi mo rin siya pwedeng galawin. Dahil sa matagal na neting pagkakakilala, bibigyan kitang isang babala. Magpakita kang ang paggalang. At dali mong kunin ang iyong tauhan at umalis na. Hoy Lee, dahil sa respeto ko sa iyo, hindi ko gagawin kay Liu Qingcheng ang gusto ko ngayon, ngunit ang dalawang binting ng batang ito, talagang babaliin ko. Talaga? Sakto lang. Nahanda rin akong baliin ang dalawa mong binti. Hijo, hindi ko alam kung anong relasyon mo kay Li Shikai, pero sinira mo ang mukha ko. Hindi kita patatawarin. Jinhu, patajin mo siya. Sino ka ba talaga? Hindi mo na kailangan pang malaman at hindi ka karapat. Dapat malaman kung sino ako. Kailangan mo lang tandaan, ang dragon ay may maslang bahagi at ang sinumang dumampi rito ay tiyak na mamamatay. Si Ate Qingcheng ang maslang bahagi ko. Matagal na kitang pinapaalis, pero ayaw mong makinig at maniwala. Ngayon, ayan na, sana naman balian lang ng lawang binti. Ngayon, paralisahin ko ang dalawang binti mo. Kapag umulit ka pa, ipadadala kita kay kamatayan. Little Lee, sa mga araw na ito, magdala kang ang tauhan para protektahan si Ate Qingcheng. Kung may mangyari sa kanya, ikaw ang mananagot. Zika. Sinabihan na kitang huwag mo siyang kagalitan, pero ayaw mong makinig sa akin. Oh, anong nangyari ngayon? Parehong binali ang binti mo, may isang bagay na ipapayo sa iyo ang kuya. Ito, hayaan mo na lang. May silbi pa ba kung sasabihin mo iyan ngayon? Hindi na gumagalaw ang dalawang binti ko. Ang batang iyon, kailangan kong patayin siya. Tingnan ninyo, magata. Ang kwek doktor na si Jiang Xiaofeng. Pinatay niya ang aking ama. Zingan ang galing ni Divine Dr. Jiang. At isa siyang matuwid na tao. Paanong mamamatay ang iyong ama sa kanyang paggamot? Tama. Sinasabi ko sa iyo, kung hindi mo ipapaliwanag ang dahilan ngayon, huwag kang aalis. Nangyari kasama. Namatay ang aking ama pagkatapos niyang uminom ng gamot na inireseta ni Jiang Xiaofeng kahapon. Si Jiang Xiaofeng, ang kwek doktor na ito, ay isang mamamatay. Tao! Teka, ano ang iyong ebidensya? Alam ko ang gitatanji ninyo ito. Sa kaming aking ama, may bakas pa rin ang karayom na ginamit ni Jiang Xiaofeng. Tama, ako ang gumamot sa matanda. Ngunit may isa akong tanong. Wala tayong alitan. Bakit mo ako sinisiraan? Nagsisinungaling ka. Sino ang naninira sa iyo? Inamin mo nga kanina. Ikaw ang dahilan ng pagkamatay ng tatay ko. Inamin ko na nagpagamot nga sa akin ang matandang lalaki. Pero ginagamot ko siya para gumaling. Kung sinabi mong ikaw ang dahilan ng pagkamatay niya, naninira ka na sa akin. Anak na Graham, hindi mo pa rin aminin na pinatay mo siya, di ba? Sige, hindi mo pa rin aminin na naninira ka sa akin. Tama ba? Sinong naninira sa iyo? Kung hindi ka pa rin amin, magpapatawag na akong pulis ngayon. Ziga, dahil ayaw mong aminin na naninira ka sa akin, hahayaan ko na ang bangkay ang magsalita. Hahayaan mo ang bangkay ang magsalita? Anong ibig mong sabihin? Bumili kang kutsilyo. Dahil kung ang matandang lalaki ay namatay dahil sa gamot ko, sisirain ko ang tiyan niya. Tingnan natin sa tiyan niya kung mayroon ba doong gamot ko. Matandang lalaki, pakinggan mo ako, Maya. Maya lang, hihiwaan ko ang tiyan mo at hihiwaan ko rin ang lik mo. Ayoko na umarte. Gusto mo bang tumakas? Ayoko na umarte. Ayoko na. Diyos ko, Itay, gising na kayo. Hindi pala kayo patay. Magsalita na kayo ngayon. Sino ang utos sa inyong ipahamak ako? Nagsisinungaling ka talaga. Sino ang pinahamak namin? Dahil mayos na ang itay ko ngayon, suwerte mo? Tumigil ka. Ang aming tanggapan ng medisina ay palaging nakatuon sa paggagamot at pagsagip ng buhay ng tao. Ngunit kayo, naglakas, loop kayong ipahamak si Dr. Jiang. Bibigyan ko kayong huling pagkakataon. Kung hindi pa rin kayo magsasalita, sisirain ko kayong dalawa. Wala kaming kinalaman diyan. May galit si Mai.
Ari Feng kay Dr. Jiang. Kaya inutusan niya kaming ipahamak si Dr. Jiang. Dr. Jiang, sasama ko ang ilang kapatid para harapin si Feng Yuhuai at singilin siya. Kung hindi, magbabayad kayo. Hindi ko matatanggap ito. Uvak na, palalayain ko kayong dalawa sa pagkakataong ito. Umalis na kayong dalawa. Feng Yuhuai, ang mabagay sa pagitan nating dalawa, panahon na para magbayaran tayo. Xiaoli, ngayon, gamitin mo ang lahat ng koneksyon mo para i-post sa internet ang nangyari ngayon. Ziga. Sa pagkakataong ito, sigurado ka bang sisirain mo ang reputasyon ng batang iyon na si Jiang? Guro, huwag na kayong mag-alala. Ang husay ng matandang iyon sa pagpapanggap na patay ay walang kaparis. Sa pagkakataong ito, tiyak na masisira ang reputasyon ni Jiang. Ang maliit na bastos na iyan naglakas lupang kalabanin ako. Sa pagkakataong ito, gusto ko siyang mamatay. Guro, tapos na nabuko sila. At inamin pa nilang tayo ang nag-utos. Ngayon, puno ang tao ang labas ng botika natin. Lahat ng mga taong ito ay gustong magbalik ng produkto. Ikaw ang nagbigay ng masamang ideya. Hindi ito pwede. Ibig bang sabihin nito, kailangan ko ring gawin ang ginawa ni Ki at gawin siyang guro. Ang aking guro, tanggapin niyo po ang paggalang ng inyong alagad. Isang taong sira ang moralidad sa medisina na tulad mo, hindi karapat, dapat na maging alagad ko. Jiang Xiaofeng, kung hindi mo ako bibigyan ng daan, makikita pa tayo. Ang define Dr. Jiang ay napakabait, ngunit hindi ako. Gusto mo bang umalis? Alam ko na si Jiang Xiaofeng ay isang tunay na dragon. Pati ang isang bayani tulad ni Li Shikai ay gagamitin niya. Ngunit ngayon, pinalayas ng panganay na binibini ang kanyang manugang at sa pagkakaalam ko, itong si Liu Qingcheng ay isa lamang babaeng nagtatrabaho sa bar. Malamang hindi sila makapatid. Ang aking perpektong manugang. Paano hahayaan niyang isang babay mula sa baang manguna sa kanya? Bilisan mo ngayon. Hanapin mo si Kian at dalhin mo rito. Sipo. Lolo, paanong hahayaan mo sina Qian at Jiang Xiaofeng na makasama? Wala akong pakialam at hindi na ako isip. Basta kayong makapatid kahit anong mangyari, kailangang makuha niyo si Jiang Xiaofeng. Kahit na pareho kayong magpakasal sa kanya, ayos lang! Ito. Si Lolo Liu ay matindi ang sakit. Siya ang pinakamayaman sa Yuncheng. Ngunit hirap humanap ng henyong doktor. Ziga, dalhin mo siya dito sa lalong madaling panahon. Tatawagan ko na siya ngayon din para gamutin niya si Lolo Liu. Hello. Magandang dilak na Kian. Nakbalik ba ang sakit mo? Titingnan kita. Mamatay na ang lolo mo. Wala akong sakit. Ang inaalagaan ko ay ang nagligtas ng buhay ng aking ama. Ipinadala ko na sa iyo ang address ngayon. Makita na lamang tayo mamaya. Dahil utos ang magandang dilak na Kian, tiyak na pupunta ako. Jiang Xiaofeng, sana ay hindi mo ako biguin. Ako at ikaw ang tunay na makatambal. Tatay, dahil hindi pa dumarating ang miracle doktor na inupahan mo, bakit hindi mo muna ipatingin kay Lolo Liu sa doktor na inupahan ko? Sino naman yan? Saan universidad nagtapos? Nagtrabaho na ba sa ospital? Anong klaseng miracle doctor? Para sa akin, isa lang yan na nagtitinda ng kung ano. Anong gamot sa tabing kalsada? Mula pa po sa pagkabata, 10 taon akong natuto ang traditional Chinese medicine sa lolo ko. Hindi po ako nakapag-aral sa universidad at kasalukuyan po akong nagtatrabaho sa isang klinika. Pakinggan ninyo. Akala ko pa naman kung anong klaseng miracle doctor. Isa lang palang manggagamot na walang pinag-aralan. Sino si Lolo Liu? Paanong hahayaan neting gamutin siya ng ganitong tao? Kung sakaling may mangyaring problema, kaya mo bang panagutan yan? Hindi ming dumarami ang nga manlolokong traditional Chinese doctor na tulad ninyo, lalo pang dumarami at ikinahihiya namin sa ibang bansa, ang pangalan nga larangan nga medisina, sinira na ninyo lahat. Ang salitang nakakaya kayong makasama ay ginagamit para sa mga taong tulad ninyo. Guro Zhang, huwag mo ng patulan ang isang sinungaling. Nakakababalang eting dignidad yan. Ngayon, gamutin na natin ang matanda. Ziga! Ikaw na mapangmata. Huwag na nating tiisin ang ganitong trato, umalis na tayo. Kahit kamatayan o buhay, sabihin mo ang sigurado, huwag kang magtago. Nakababata kong kapatid, aral ka sa ibang bansa, siguradong mas marami kang alam kaysa sa akin. Itong sitwasyon ni Matandang Liu, ano ang palagay mo? Matandang Gino.
Kung hindi mo pa rin gagamutin ang kalagayan mo ngayon, mabubuhay ka na lang ng hanggang 1 buwan. Gayunpaman, mayroon akong isang paraan, iyon ay ang pagputol ng paa. Ngunit, sa tulong naming magkapatid, 2% lang ang sansa kong magtagumpay. Hayaan na. Huwag na lang gamutin. Matandang Ginu, mayroon akong irerekomendang dalubhasa sa inyo. Ano ang opinyon ninyo rito? Dalubhasa, kuya. Sino ang dalubhasang sinasabi mo? Ang taong ito ay ang aking guro. Kuya, kahit patawagin si Guro Huang, 30% lang ang tsansa niyang magtagumpay. Kapatid, magkaiba ang guro sa maestro. Tawagan ko muna siya. Hello maestro, ang pinakamayamang Liu ay matindi ang sakit. Gusto kong pakiusapan kang bisitahin mo siya. Iyan ba ang pinakamayamang Liu na madalas donate at nagtatayo ng mga paralan at ospital? O pupunta na ako ngayon. Maestro, hindi mo alam kung nasaan ka. Sunduin na kita. Dinala na ako ni Qian upang makita ang matandang Liu. Pero hinama lang nila ako. Uwi na lang siguro ako. Ano? Naglakas? Loop silang hamakin ka. Maestro, sumama ka sa akin. Tuturuan ko silang leksyon. Tama na. Dahil lang ito sa respeto ko sa iyo. Kung gagawin pa nila iyan, alis ako kaagad. Ikaw, batang ito, bakit ka pa ba bumalik? Magino, ito ang aking maestro, si Jiang Xiaofeng. Kuya, baka nababaliw ka na. Malinaw na manloloko lang ang batang ito. Paanong naging maestro mo siya? Binabalaan kita, siya ang aking maestro. Ang paghina sa kanya ay mas masahol pa talaga kaysa sa paghina sa akin. Iyan ba ang paraan ninyo ng pagtanggap ng panauhin? Kung hindi lang dahil sa aking maestro. Una, dahil sa matandang Liu na gumagawa ng mabuti at nagbibigay ng kawang, gawa, pangalawa. Dahil sa labis ninyong pagmamakaawa, dahil sa kahihiyan na ginawa ninyo ngayon, paano siya makakapunta rito? Kung ganun, ipakita na ang kakayahan, patunayan niya ang sarili niya. Binata, magtiwala ka at tulungan mo akong tingnan ito. 1 buwan na lang naman ang buhay ko. Kahit hindi mo ako mapagaling, hindi kita sisisihin. Doktor, hindi ka ba titingin sa mga X-ray? Isa akong tradisyonal na Chinese practitioner. Hindi ko tinitingnan ang mga X-ray. Kuya, ikaw na nag-aral ng Western medicine. Kumukuha ka ng guro na nag-aral ng Chinese medicine. Ang mga practitioner ng Chinese medicine ay pawang nga manloloko. Zhangbo, huwag mong isiping dahil lang sa may konti kang alam sa banyaga. Ay, maari mo nang hamakin ang lahat ng eksperto, lalo na tang tradisyonal na Chinese medicine TCM ay isang pambansang yaman na malayong maunawaan ng isang katulad mo. Mabuti! Kung ganun, magpatinginan tayong galing. Tingnan nga natin, paano makakapagligtas ng buhay ang sinaunang TCM na iyan? Ang binting matanda ay dahil sa labis na ginaw sa paglipas ng panahon ay naapektuhan ang lahat ng kanyang mahiwagang meridian Kijing Bamay. Tama ka, naapektuhan nga ang lamig ang binting nga matanda. Pero itong mahiwagang meridian Kijing Bamay mo ay mabagay lang iyan na nasa nobela. Sinasabi mo pa na hindi ka manloloko. Jiang Xiaofeng, tama si Dr. Zhang. Itong mahiwagang meridian Kijing Bamay ay isa lamang plot device sa mga wuxia novel. Paanong magagamit iyan sa modernong medical na terminolohiya? Kayo, mga tao, wala kayong pinag-aralan. Ngunit mahilig kayong manghusga sa iba, ayon sa inyong sarili. Wala naman talaga kayong alam. Pero palagi ninyong iniisip na ang iba ay iimbento lamang. Talaga namang nakakatawa iyan. Lolo, maniwala kayo o hindi, pero sasabihin ko sa inyo, may 70% akong katiyakan na gagaling ka at makakababa ka at makakalakat ng normal. Ano? 70% katiyakan, makakalakat ng normal. Ibig sabihin, hindi na kailangan ng operasyon? Kami sa tradisyonal na Chinese medicine, mas gusto naming magsalita batay sa katotohanan. Hindi tulad ng iba, na puro lang salita at wala namang gawa. Magsama, saka pa makyabang ka. Ano ka ba, ha? Kailangan putulin ang paa ni Lolo para gumaling. Sa tingin mo, maayos mo yan sa mumurahing Chinese medicine. Kung sakaling may mangyari kay Lolo, ikaw ang mananagot. Kahit si Lolo Liu ay nagtitiwala na ipagamot sa ating Divine Dr. Jiang. Ikaw naman, wala ka ng kakayahan, nanggugulo ka pa rito. Tian-chan, hyvak kang bastos. Sinasabi ko lang ang totu. Sino ang nagsabing sabaw lang ang Chinese medicine? Napakakitid na utak. Minsan nang sinabi ni Zhuangzi na ang palakas sa balon ay hindi mo makakusap tungkol sa dagat. Ang kausapin ang taong tulad mo ay talagang pagsasayang lang laway at sinisira mo lang ang maganda kong pakiramdam. Pumapayag ka bang tumaya sa akin? Kung gagaling mo si Lolo, luluhot ako at hihingi ng tawad sa iyo at magpapasanay pa ako para maging estudyante mo. Pero kung hindi, ganun din ang mangyayari sa iyo. Ano? Magpakita ng respeto sa akin.
Dahil lang sa kakarampot na kaalaman at etika mo sa medisina ngayon, hindi ka pa karapat dapat doon. Aray! Natatakot ka ba? Hindi mo ako kayang labanan? Aral akong medisina para lang itama ang sarili upang magligtas ng buhay at hindi upang makipag. Aksayang ang oras sa mataong, walang kwenta para lang magpustahan. Kung natatakot ako, malalaman mo mamaya. Gamutin mo na ako kahit hindi mo magaling. Hindi ako magagalit o magrereklamo sa iyo sapagkat ang binti kong ito marami ng nagagalingan. Guro, kamusta na? Kung hindi mo kayang gamutin, huwag mo na lang itong gawin. Nag-aaksaya ka lang ang oras ni Matandang Ginong Liu. Matandang Ginong Liu, wala ka bang problema ngayon? Matandang Ginong Liu, subukang igalaw ang binti niyo. Ang binti kong ito, ilang taon nang hindi nagagamit. Paanong ihagala? Ang binti ko ilang taon nang hindi gumagalaw. Paanong makakakilos pa yan? Sabi ko na nga ba, isa kang sinungaling? Lolo, ijo na dati. Subukan mo na ngayong igalaw. Lolo, gumagalaw na ang binti mo. Huvak! Huvak! Impossible yan! Impossible! Halika, aalalayan ka naming maklakat sa lupa, Lolo. Ano? Makakatayo ba ako? Malalaman niyo po kung susubukan niyo, hindi ba? Halika na. Hindi ko inaasahan, itong matanda kong buto, talagang nakatayo na ulit. Lolo, kailangan mo pang magpagaling sa kalagayan mo ngayon. Kailangan mong tandaan na magpadala ng tao bukas para kumuha ng gamot sa Chinese Medicine Clinic at bayaran na rin ang 20 piso para sa bayad sa konsultasyon. Ito ang calling card ko. Paalam. Dr. Jiang, Dr. Jiang, Dr. Jiang. Patawad po, sa kawalang, galangan ko kanina. Hinihiling ko po na tanggapin niyo akong alaga. Patawarin mo ako, mahal na doktor. Huwag ka nang maging formal. Kung talagang gusto mo akong pasalamatan, magpatayo ka ng mas maraming ospital at paralan. Tumayo ka na. Sa talento mong iyan, medyo may kayabangan ka, at normal lang iyan. Pero tandaan mong huwag kang maging mapanghusga sa panlabas na anyo. Ang maging alagad ko, pansamantala, huwag mo munang asahan iyan. Pero, kung handa kang pumunta sa kalye, at magbigay ng libreng konsultasyon sa loob ng 3 buwan, maaari kong ay konsidera na turuan ka ang ilang bagay. Dahil kano ng sitwasyon, ako ay alis na. Ako ay alis na. Dadalhin kita sa isang lugar. Hoy, teka. Bakit mo ako dinala rito? Ganito kasi, may 2 akong babaeng kaklase, at nakita nila ang video mo, sa tingin nila ay talaga namang astig ka habang nanggagamot. Kaya sinabi ko sa kanila, na kaibigan kita. Kaya, dinala kita rito. Dahil lang sa walang kwentang bagay na iyan, tinawag mo ako rito. Paalam. Jiang Xiaofeng, huwag kang magmadali. Hindi pa ako tapos magsalita. Para lang sa iyong kayabangan, ginagawa mo akong isang tanga. Uy, huwag kang magmadali. Kuya Xiaofeng, ikaw. Makunwari ka lang para sa akin. Na ikaw ay isang sunuran. Isang sipsip. Iyong tipong ng taong humahanga sa akin ng labis. Isang sipsip na lubos na tapat sa akin. Paumanhin, ako, si Jiang Xiaofeng, ay matuwid sa aking mga kilos at hindi ako naging isang sipsip. Paalam. Hey naku, Jiang Xiaofeng, nakikiusap ako sa iyo. Alam mo, nakpahayag na akong malaking pahayag sa harap ng aking nakaklase. Kung hindi ka pupunta, kaya ano ang mangyayari sa akin? Pagtatawanan nila ako. Para sa iyong pagmamataas, isusuko ko na lang ang aking integridad. Ako, si Jiang Xiaofeng, ay isang galang na lalaki. At hindi ako kailanman magiging sipsip. Hay naku, hindi ka magiging isang sipsip. Kundi gaganap ka lamang. Tulad nung gumanap ka bilang boyfriend ng aking pinsan nun. Teka lang, huwag mong banggitin ang pinsan mo. Nagpanggap akong pansamantalang kasintahan para sa pinsan mo, pero ano nga ba ang ginawa niya? Tinalikuran niya ako nang makamit niya ang layunin. Ay, iba naman ako sa pinsan ko, hindi ba? Maari kitang bayaran. 500 piso ang ibibigay ko. 800 piso. 1,500 piso. Hindi ko kayang makipaglaro sa mga laro ng pag-ibig ng mamayamang dalaga. Hindi ako kasali diyan sa inyong mga laro. Saka ako, si Jiang Xiaofeng, ay hindi pinahahalagahan ang pera. Para sa akin, ang pera ay walang silbi. Ay, Kuya Xiaofeng. Ay naku, Kuya Xiaofeng, kinakausap kita. Huwag ka namang umalis. Kung alis ka, paano na ako? Pagtatawanan ako ng husto nga kaklase ko. Nakikiusap ako sa iyo, huwag kang umalis. Tulungan mo ako rito, pwede ba?
Kung tutulungan mo ako rito, anumang kondisyon ang sabihin mo, tatanggapin ko. Yan Xiantian. Hindi ito tungkol sa pera. Ako, si Jiang Xiaofeng, ay isang kagalang. Galang na siyam na piye na lalaki. Paano ko maibebenta ang sarili ko para lamang sa kaunting halaga? Impossible. Imposibleng maging isang taga. Sunod. Siyam na piye? Hindi ba at sinabi mo? 7 piye? Bakit naging siyam na piye na naman? May problema ba kung sinabi kong siyam na piye? May problema ba? May problema ba sa siyam na piye ko? Walang problema. Basta tulungan mo ako, kahit 18 piye pa. Sabihin mo, paano mo ako matutulungan? Pumapayag ka sa anumang kondisyon. Oh. Anong gagawin mo? Gusto mo ang katawan ko? Imposible, hindi yung pera. Ganyan ba ang tingin mo sa akin? Kung ganun, wala ka palang sinseridad. Hayaan na lang. Alis na ako. Ay naku. Kuya Xiaofeng. Ziga. Basta tulungan mo lang ako. Ito. Hayaan mong hawakan mo ng isang beses. Dito. Hahayaan kitang hawakan. Totoo ba yan? Basta magpakita ka ngang magandang asal. Umapayag ako, hahayaan kitang gawin. Iyan ba ay direkta? O nakasuot pang ang damit? Ang kapal nga mukha mo. Ganito na nga, hinihingi mo pa ng sobra. Gusto mo pang direkta. Sige na nga, umuwi na lang ako at matutulog. Sandali. Sige na nga. Umapayag ako. Ayos, pumapayag ako. Ano ang dapat kong gawin? Kasi, kailangan mong makunwari na mahal mo ako. Mahal mo ako na parang isang tuta na sumusunod. Paano kumilos ang isang tuta na sumusunod? Ganito, maging masigasig ka lamang, sumunod ka sa lahat ng aking utos. Ha? Kapag sinabi kong silangan, hindi ka pupunta sa kanluran. Ha? Kapag sinabi kong habulin mo ang aso, hindi ka pupunta para manghuli ng manok. Kapag sinabi kong ako ay pagod, kailangan mo akong bigyan ng upuan. Oh. Kapag sinabi kong ako ay nauhaw, kailangan mo akong bilhan ng tubig. Kapag sinabi kong nakabukas ang sintas ng sapatos, kailangan mong itali ito para sa akin. Hindi ba magiging alipin ako niyan? Maari mong isipin na alipin ako. Hindi ko gagawin iyan. Ay, hindi ba pumayag ka kanina? Bakit ayaw mo na ulit? Ako si Jiang Xiaofeng. May matuwid na paninindigan talaga. May marangal na paglakad talaga. Isang marangal at matapang na lalaki ako. Sige, tigilan mo na. Hindi mo kailangan gawin ang lahat ng iyan, maging masigasig ka lang, sige ba? Sige na nga. Tara na. Ay, nauhaw ako. Sabi ko, nauhaw ako. Oh, nauhaw ka lang. Anong pakialam ko? Kuya, hindi ba nag-usap na tayo? Ikaw ngayon ay isang tagahanga na sumusunod sa lahat ng aking utos. Ibig sabihin, dahil nauhaw ako, dapat maging masigasig ka at bumili ng tubig para sa akin. Kailangan ko bang pasukin ang karakter ko? Ano pa? Paano kung mabulgar ka sa huli? Siya na nga, bibilhan na kita na tubig. Kuya, ang tono mo, ang tingin mo, dapat mas masigla ka, hindi. Hay naku, dapat nagpapalambing ka sa akin. Hindi yung ganyan, na parang walang gana ang iyong pagsasalita mo. Sige, susubukan ko. Gusto mong bilhan kitang tubig, di ba? Peke, sobrang peke. Kuya, ay naku, kailangan mong manggaling sa puso mo. Hindi sayaw kitang lambingin, paano ko naman gagawin galing sa puso? Hay naku, isipin mo na lang na ako, ang iyong dream girl, o sige. Dapat galing sa puso, para sa dream girl mo, ganon eh. Wala akong dream girl. Jiang Xiaofeng. Oh sige na nga, susubukan ko ulit. Nauhaw ka ba? Gusto mo bang bilhan kita ng tubig? Ang hitsura mo. Bakit ka ganyan? Napaka-traidor at kahina. Hinala. Para kang taksil. Alam mo ba? Hindi ka ba naubusan ng reklamo? Ayoko na. Oh, ziga. Sa totoo lang, maganda naman ang ginawa mo. Pero, sa tuwing susubukan mo akong suyuin, kailangan mong magdagdang panimula. Si Kian, ang napakagandang dilak. Kailangan ko ba talagang sabihin iyan? Ngayon isa kang sip-sip, kaya hindi mo ba dapat sabihin iyan? Tara na. Aray, pagod na ako. Naintindihan ko. Kian, ang napakagandang dilag. Aking dadalhin na ang upuan para sa iyo. Maupo ka. Ching Sheng. Eight. Galit ka ba? Pakinggan mo muna ang paliwanag ko kasi kanina. 8.
Ay naku, ate, huwag ka nang magalit. Halika, kumain ka ngang kandi para kumalma ka. Kapatid, napaka, video mo. Kapatid, ang tipo ba ang babaeng gusto mo ay tulad ko? O ang batang babae na tulad ni Yan Kian? 8. Kahit na iginagalang kita, isa pa rin akong lalaki. Ate, huwag ka namang sumobra. Kapatid, nakita ko kayo ni Yan Qian kanina. Kayo ay nakalikan. Bakit pag-dating sa akin, ikaw ay nag-alangganin? Jiang Xiaofeng, anong ibig mong sabihin? 8. Hindi talaga ako ganoong klaseng tao. Kung may masama akong bala sa iyo, hindi ba't pareho lang kaming ngamnganang api sayo? Kung gayon, paano kung pumayag ako? Alam kong mabuti ka sa akin, ate. Pero kahit gusto kong makasama ka, mangyayari lang iyan kapag nakasal na tayo. Ate, si Xiaoqing ay may konting problema. Pupunta ako para tulungan siyang ayusin. Hey! Umuwi ka ng maaga mamaya. Hinihintay kitang kumain. Halika. Kasambahay, tingnan ko. Huwag mo akong hawakan. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Mas alalahanin mo si Yan Kian. Ang totoo, ang masamang balita talaga ang mabilis kumalat. Magsasalita ka ba? Magsalita na tayo ng mayos. Bakit mo pa kailangang manundot? Nababagot lang ako, kaya naglibot ako sa parke. Nakita kong hinalikan ka ni Yan Qian. Kaya nasabi ko kay Xiaoqing nang hindi sinasadya. Aray, nasabi ko na ang lahat. Sinusundot mo pa rin ako? Xiaoli, halika, umupo ka. Italaga mo ito ng maayos. At huwag na huwag mong hayaang mahulog. Jiang Xiaofeng. Isa kang salbahe. Kahit na naging Meg, asawa na kayo ni Yuxin, nakikipagalubilo ka pa rin kay Yan Kian? Hindi ka ba pwedeng maging matapat? Inaapi ako. Hindi ko rin alam kung bakit bigla akong hinalikan ni Qian. Ito siguro ang aking personal na karisma. Naku, iinit ang sitwasyon. Nadadamay ang mainosente. Ngayon, kaya mo na bang sabihin sa akin kung paano ka nasugatan? Hindi sinasadyang hiwalang. Siya ang nahiwa sa sarili niya? Bakit ako ang sinasaksak mo? Inutusan kitang manatili sa tabi niya para protektahan mo siya. Kung ganun ang sinasabi mo, hindi ba dapat saksakin mo rin ang sarili mo? Hey Naku. Nakakabagot ba talagang kasama ang isang katulad ko? Nakakainip pa talaga. Hindi. May kagandahan din ang pagiging tahimik. Masama rin ang masyadong maingay. Kung minsan, ang pagiging tahimik ay napakaganda. Ang pag-ugali ko ay medyo malayo sa iba, si Yuxin lang ang kaibigan ko. At saka, ang pagdating mo, nakpabago ang buhay ko. Sayang, Ano ang nakakahinayang? nangako ako kay Yuxin na hindi kami pwedeng makagusto sa isang lalaki. Mayari, anong gusto mong kainin ngayon? Ay, nandiyan na. Yuxin, Xiaoqing, hindi mo sinabi kay Jiang Xiaofeng yun, di ba? Hindi ba hinihintay kitang dumating? hindi kaya may masama kayong balak sa akin, mga magaganda. Isa lang ako, hindi ko kaya. Umalis ka. Jiang Xiaofeng, maupo ka muna. May napakahalaga akong sasabihin sa iyo. Ano yun? Ang misteryoso mo. Ganito kasi, ang bauchautang sa sentro ng lungsod ay naksara na, at binili namin ni Xiaoqing samang paraan. Kaya naisip ko na, ang aming tindahan ng tradisyonal na gamot ay ilipat doon. Naku, ang lalaki inigay espasyo inigay baukautang at nasa sentro pa inigara lungsod. Magano ang ginagastos niyo doon? Saka, bakit ka bumiling ang tindahan ng tradisyonal na gamot? Jiang Xiaofeng, bakit ka nakmamadali? Pakinggan mo muna si Yuxin na tapusin ang sinasabi niya. Pakiramdam ko kasi, ang espasyo ni Xiaoqing ay masyadong maliit pa rin, at hindi makakabuti sa inyong paglago sa hinaharap. Kaya nga isipan ko,
nabilhin ang Bao Chaotang. Sa ganitong paraan ay, kayong dalawa ay pwedeng lumipat at makasama na kayong magpatakbo na. Ibig sabihin ba niyan, ikaw ang boss naming dalawa at kami ni Xiao King ay magtatrabaho para sa iyo? Aray ko, Yusin, ay hindi, Boss Liang, halika, upo. Ganito kasi. Tungkol sa espasyong Bai Kaotang, kahit binili ko na yan, gusto ko sanang makipag. Negosyo kay Xiaoqing. Tungkol naman sa hatian ng shares, 5% para kay Xiaoqing, 3% sa akin, at 2% sa iyo. Ikaw ang gagastos tapos bibigyan mo pa kami ng shares. Ang may, aring ang tindahan ay may 50%, at mayroon din ba talaga ako? Tama, Jiang Xiaofeng. Si Yusin ay may mabuting intention. Kaya gusto niya kang tulungan na matupad ang iyong pangarap. Kaya niya binili ang tindahang iyon. Sinabi rin niya, kapag nakuha mo na ang tindahang iyon, invest siya ng malaki para promote ka, ikaw ang magiging brand, upang matagumpay na may taas ang traditional Chinese medicine. Liang Yusin, totoo ba ang sinabi ni Xiao King? Pakiramdam ko lang ay malaki ang potential mo at may magandang kinabukasan, kaya naisip kong makipagtulungan sa iyo, para sa ating tradisyonal na Chinese medicine, makapagbigay ng kaunting kontribusyon dito. Wala akong alam sa Chinese medicine, kaya naisip ko na lang na tulungan kayo sa paning negosyo at operasyon. Liang Yusin, maaari mo ba talagang sabihin sa akin, bakit mo ito ginagawa? Gusto kong gawin kaya ginawa ko? Xiaoqing, kunin mo na ang kontrata para sa share distribution at pumirma na tayong lahat. Mula ngayon, tayo na ngayon ay makatuwang. Liang Yuxin, pwede mo ba akong sabihin kung bakit mo ito hinagawa? Hindi ka naman taga, industriya, at gumastos ka ng napakalaking pera para kunin ang ganun kalaking tindahan at binigyan mo pa kami ni Xiao King ng shares. Ano ba ang habol mo? Gusto mo bang si Jiang Xiaofeng lang, ang may matayo na pangarap, at hindi ako, si Liang Yuxin, pwedeng makarun? Tama na, Jiang Xiaofeng, huwag ka nang magtanong. Gusto ni Yuxin gumawa ng makabuluhang bagay. Hindi ba ito maganda? Bakit mo siya kinukuwestiyon? Hindi ko siya kinukuwestiyon. Sa tingin ko lang. Sige na, dahil si General Manager Liang ay sasali sa aming pamilya, siyempre malugot ko siyang tinatanggap. Mabuti, pirmahan mo na ito. Ziga. Ang galing, simula ngayon, tayong tatlo ay magsisikap ng makasama para sa Liang Xiaofeng. Ay mali, para sa ating traditional Chinese medicine na propesyon tayo magsisikap. Dahil napirmahan na ang kontrata, ipaubaya na lang sa akin ang susunod na mga bagay. Una na ako. Taka, huli na. Tinawag ako ng ko para kumain. Mauna na ako. 8. Ate. Jiang Xiaofeng, matagal na tayong hindi nakita. Jiang Xiaofeng, matagal na tayong hindi nakita. Bakit nasa iyo ang cellphone ng ate ko? Nasaan siya? Ano ginawa mo sa kanya? Pinilayan mo ang dalawa kong binti? Hindi naman sobra kung papatayin ko ang isang babaeng kasama mo? Anong ginawa mo sa kanya? Ako ang nakasala sa iyo. Wala siyang kinalaman dito. Pakawalan mo siya. Ang alitan nating dalawa. Huwag mong idawit ang iba. Hindi naman ako isang matuwid na tao. Kung hindi mo ako bibigyan ng kapayapaan, hindi lang ikaw ang hindi ko bibigyan ng kapayapaan, pati ang tao sa paligid mo ay magdurusa. Ano ba talaga ang gusto mo? Paimago, binibigyan kita ang kalahating oras upang makarating. Kung hindi, itong maganda at sexing 8 mo, hindi na sisikatan ng araw bukas ng umaga. Huwag kang gumalaw. Sapat na ba na ikaw lamang ang dumating? Hindi. Nandito na ako. Gawin mo ang gusto mo sa akin. Pakawalan mo muna siya. Pinilayan mo ang dalawa kong binti. Hindi ba ikaw ang sikat na doktor? Gamutin mo ang nga binti ko. Baka sakaling maging mapagbigay ako at pakawalan ang ate mo. Kaya kong gamutin ang iyong binti. Pero ang kondisyon ay kailangan mong hayaan akong lumapit para gamutin ka. Paano kung saktan mo ako? Nasa kamay mo ang aking 8. Kahit pa maging padalos. Dalos ako. Hindi ko isasakripisyo ang buhay ng aking 8. Sige, pakakatiwalaan kita sa isang pakakataon. Bata, nasa iyo rin pala ang araw na ito, ha? Anong ginawa mo sa akin? Sinabi ko na, kung maglakas, loop kang sakta ng mga taong malapit sa akin, papatayin kita. 8, ayos ka lang ba? Halos kalahati ng tunay na kiyang naipasok. Bakit hindi pa rin siya nagigising? Kapatid,
Ate, kumusta ka na ngayon? Mas mabuti na. Pero sa tingin ko, ang pangit ng kulay mo. Ayos lang, malakas pa ako at puno ng sigla. Mabilis akong gumaling. Ikaw naman, dahil sa akin, nakdusa ka ng husto. Sa loop ko, talagang nahihiya ako. Huwag kang makonsensya. Itong biyaya ni 8, napakaraming babae ang nandiyan ang nainggit. Ate, sa totoo lang sa puso ko. Ano, ayaw mong sagutin? Hindi ko alam kung ano na namang kalokohan ang ginagawa ng batang iyan. Sagutin mo na lang, baka may importante. At saka mayos na ako hito. Uy, ano? Master Kuya, palitan mo ang sapatos mo. Tian, bakit ka nakaluhod? Tumadyo ka agad. Ikaw ang master at ako ang maid, kaya siyempre dapat nakaluhot ako. Hindi, Tian, anong maid? Huwag ka nang magbiro, tumayo ka na. Opo, master. Tian, pull ka pang mayang no mail. Kuya Xiaofeng, nak, roleplay ako sa iyo? Hindi mo ba ako pwedeng sabayan? Halika, Xiaofeng. Ay hindi, Master Kuya, tingnan mo, mabait ba ang maliit mong maid? Ipinagluto kita ngang, isang lamesa ngang pagkain. 4 na putahe lang ito, hindi ba? Ano nga 4 na putahe lang? Hindi ba ito isang lamesa? Gaano karami ba ang kaya mong kainin? Ay, hindi mo ba ako pwedeng puriin? Maganda talaga. Kung gayong, Kian, hindi ako umiinom ng alak. Kuya Xiaofeng, kahit kaunting inuman lang. Alam ngang hat na ang Kuya Xiaofeng namin ay hindi nalalasing kahit 5 baso ang maubos? Gusto mo bang samahan kitang uminom? Gusto mo bang samahan kitang uminom? Tian, ikaw ay isang babay. Bakit ka inom? Kumain ka na lang. Paano? Masarap ba? Ang pangit ng lasa. Masarap. Masarap daw. Kung masarap, kumain ka pa ng marami. Tian, pwede mo na ba akong paalisin ngayon? Ha? Kuya Xiaofeng, alis ka na ba agad? Kuya Xiaofeng, ang gusto kong sabihin sa iyo ay mahal kita. Alam kong marami ang nakakagusto sa iyo, at hindi ako kasali sa aming listahan, pero gusto talaga kita. Kian, galing lang ako sa probinsya. Isang hama na probinsyano, hindi ako karapat. Dapat para sa iyong pagmamahal. Bitawan mo na lang. Gusto talaga kita. Ako, si Yan Tian, ay kilalang masama magluto, kahit ang tatay ko ay ayaw kumain, pero kinain mo pa rin lahat. Mahalaga ba ako sa iyo? Kian, sa totoo lang, gusto rin kita. Chan, sa totoo lang, gusto rin kita. Talaga? Siyempre, bilang kuya na may pagmamahal sa kapatid. Ikaw, ayoko maging kapatid mo, gusto kong maging nobya mo. Ano? Nobya ko? Ako. Kian, alam mo bang bata ka pa? Hindi na ako bata, 20 na ako. College student ako, legalaga na ako. Pwede na akong makipag-tate. Bakit balaki niyo akong itinuturing na bata? Malit ako tingnan, pero legal aga na ako. May sarili akong pag-iisip, may sarili akong gusto, bakit ba paulit niyo akong tinatawag na bata? Ibig bang sabihin, sa paningin niyo, mananatili akong batang hindi lumalaki? Ay, sige na, Kian, hindi ka bata. Ako lang ang nagkamali sa sinabi ko. Okay, pasensya na. Hindi mo kailangang sorry sa akin, Kuya Xiaofeng. Marami ka nang naitulong sa akin, nakakahiya na sa akin. Kung hindi, magbigay ka ng pagkakataon para makaganti ako sa iyo. Tian, ha? Magkaibigan tayo, tinutulungan kita. Iyon ay bukal sa loob ko. Hindi mo kailangang gumanti. Pero kung ganyan, paano mo gustong makaganti sa akin? Kung hindi, kunin mo na lang ako. Kian, isa kang birhen kaya paano ko magagawa iyon? Ako ay isang birhen. At ano ang kinalaman niyan ngayon? Gusto kita? Kusa ko itong ginagawa, Kuya Xiaofeng? Kung sa tingin mo ako, si Yan Kian, ay may taglay na ganda at nararapat sa iyo, kung gayon, kunin mo na ako. Tian, sa puso ko, itinuring kitang parang kapatid. Ayoko maging kapatid mo. Sinabi ko na hindi ako interesadong maging kapatid mo. Jiang Xiaofeng, bakit mo ba ako laging gustong maging kapatid mo? Kinainisan kita, ayoko na kitang makita pa. Tian. Uva ka nang umiyak. Hindi sa ayaw kong gawin iyon sa iyo. Sa tingin ko, hindi ko dapat gawin iyon. Kung ginawa ko talaga iyon, hindi ba ako ay isang halimaw? Ibig sabihin, gusto mo ako. Napakaganda mo? Sino ba talaga ang hindi gugustuhin ang ganda mong iyan? Ay, Tian, anong ginagawa mo? Tian, nasa bahay ka ba? Tian, huvak kang. Nakita kong naiinip ka isa sa bahay, kaya sinamahan kita. Huvak!
Kayong dalawa? Yusin, hindi ito tulad ng naiiniisipan mo. Ako at siya. Tumahimik ka. Jiang Xiaofeng, tao ka pa ba? Nagawa mong lokohin ang isang napakabatang bata. Ngayon nahuli na kita sa akto, mayroon ka pa bang sasabihin? Hindi, wala naman kaming anumang relasyon. Jiang Xiaofeng, hayop ka. Talagang nakamali ako ng tingin sa iyo. Isa kang ganap at lubos na walang hiya. Tao ka pa ba, ha? Ate, tumahimik ka. Chen, ano nang sabi mo? Ipinatatahimik mo ako. Hindi kita papayagan na insultuhin si Kuya Xiaofeng. Totoo ang eksena na nakita mo kanina, ngunit hindi ako pinilit ni Kuya Xiaofeng. Ako ang kusang nagmakaawa kay Kuya Xiaofeng. Simple lang ang dahilan. Gusto ko siya, gusto kong maging kasintahan niya. Chen, ano ba ang pinagsasasabi mo? 8. Sa mata mo, mananatili akong bata, ngunit ako ay 20 anyos na, nasa hustong gulang na ako at may sariling isip, mayroon akong sarili kong maideya, may sarili akong pag-iisip. Gusto ko talaga si Jiang Xiaofeng. Kian, ano ba yung pinagsasabi mo? 8. Sa paningin mo, bata pa rin ako, pero 20 taong gulang na ako, nasa hustong gulang na ako. Yuxin Kian, hindi mo pwedeng sabihin iyan sa ate mo. Para sa kabutihan mo rin ang ate mo. Para sa kabutihan ko. Sa tingin mo hindi ko makita. Gusto ka niya, ayaw lang niya na mapunta ka sa akin. Hey, Yuxin, Tian. Magpaiwan ka muna diyan. Susundan ko muna ang 8 mo. Yuxin, huminahon ka na. 12 na ang bilyon mo. Bakit ka umiyak na parang bata? Nandito ka ba para pagtawanan ako? Pagtawanan ka. Ikaw ay napakaganda, trilyonaryo. Ikaw ang kinaiinggitan ng maraming babae. Ikaw ang asawa na pangarap ng maraming lalaki. Wala akong karapatan na tawanan ka. Umalis ka. Huwag mo akong pakialaman. Halika, huwag ka nang umiyak. Tara, umuwi tayo sa bahay ni Tian. Kayong dalawang makapatid, ayos na. Hayaan na, si Kian ay hindi naunawaan ang aking mabuting intensyon. Para sa kanya ang ginagawa ko. Pero hindi niya ako naiintindihan. Paulit. Ulit mong sinasabi na para kay Kian ang ginagawa mo. Paulit. Ulit mong sinasabi ang sarili mong mabuting intensyon. Inilalagay mo ang sarili mo sa mataas na moral na posisyon. Gusto kong itanong sa iyo, paano mo nasabi na mabuting intensyon iyan? Paano mo nasabi na para sa kanya iyan? Alam mo ba, Yushing, masyado kang mayabang. Lagi mong ginagamit ang sarili mong pamantayan para sukatin ang mundong ito. At paulit, ulit mong sinasabi na para sa iba, pinaghihigpitan mo ang iba. Hindi ba katawa? Tawa iyan. Ayaw mong makagusto si Tian sa akin. Para bang mali na makagusto siya sa akin? Para bang mapapahamak siya kapag nakagusto siya sa akin? Saan mo ba kinukuha ang pinakmulan at batayan ng ganitong problema? Pero bata pa rin si Kian. Kung hindi ko siya bibigyan ng tamang patnubay, mapupunta siya sa masamang landas. Sinasabi mo pang bata ang iba. Alam ni Kian na kailangan niyang unawain ang paghihirap ng iba at alagaan ang damdamin ng iba. Pero ikaw lang ang may kakayahang sukatin ang lahat ng ito batay sa iyong pamantayan. Napaka mayabang mo. Liang Yuxin, kung ako ikaw, ngayon din, pumunta ka at humingi ng tawad kay Tian. Hindi na kailangan humingi ng tawad ni ate sa akin, ako ang nakamali. Chen. Ate, patawarin mo ako. Ako ang nagsalita ngang masasamang bagay. Patawad. Sige, saktan mo na ako. Sigawan mo ako. Nakamali si ate. Hindi ko dapat ginamit ang sarili kong pananaw para sukatin ang iba. Masyado akong mayabang. 8. Alam kong para sa ikabubuti ko ang ginawa mo. Patawad. Nitong nakaraang araw, nakakilala akong isang napakagaling na binata. Isa siyang tradisyonal na sinong doktor. Labis ko siyang nagugustuhan. Kung pagkasalan niya si Tian o si Yuxin, iyon ang pasya ko. Ano sa tingin mo? Naku, bakit isa na namang sinong doktor at nice mong magpakasal sa kanya ang dalawa naming mahal na anak? Seryoso ka? Oh, nandiyan na pala siya. Sinabi ko na nga ba, sino ang makakapagpasaya ng ganyan sa lolo? Ikaw pala. Oh, makakilala na pala kayong dalawa. Kilala ko. Sinabi ko na sa'yo, tiyak na matutuwa ka. Xiaofeng, ngayon, ipinatawa kita. Dahil may isang malaking bagay tayong usapan. Nais kong ipag-asundo si Tian sa iyo. Ha? Hindi, Lolo. Si Jiang Xiaofeng ang nobyo ko. Paano mo siya papayagang mapangasawa si Kian? Ate, hindi ba sinuko mo na siya? Bakit mo pa rin siya inaagaw sa akin? Ayoko sa iyo. Tian. Tingnan mo. Ang aking maliit na po at apo sa labas, nakagusto silang lahat sa iyo. Pareho silang mahahalaga sa akin. Para lamang hindi masira ang pagkakaisa, hindi ba mas mainam na hayaan silang makaroon ng patas na kompetisyon? Ano ang iyong palagay? Lolo, hindi yata maganda iyon. Anong hindi maganda? Ako nga na ama, wala nang sinasabi. Kung tatanungin mo akong personal, bakit hindi mo na lang silang dalawa, pakasalan mo silang lahat?
Ano? Naaksidente si Chang Qian. Chan-chan, Kumusta, si Chang Qian? Nahuli na ba ang nakmamaneho? nahuli na, inusik pa rin sila ngayon. Pero sabing doktor, may kalahating oras na lang si Kian-Kian. Ano? Sabi. Aba, kaya ko siyang gamutin. Kung hindi lang dahil sa iniisip ka ni Kian-Kian, bakit siya na aksidente? At ngayon, nandito ka pa at nagsasabi ngang ganyang nakakagalit na salita? Ate, huwag niyo na siyang sisihin. Hindi ko rin alam kung kailan ako nahulog ang loop sa kanya. Ako, may isa lang akong tanong. Kung mabuhay pa ako, pakakasalan mo ba ako? Ako? Paano ako makakapanggako diyan? Kaya ko siyang gamutin Bakit ka pa nakatunganga diyan? Pumayag ka na. Pumapayag ako. Pero pagkatapos kitang gamutin, pagagalingin muna kita bago tayo mag-usap ulit. Ikaw, kaya mo ba talagang gamutin? May 10% lamang akong pagkakataon. Lumabas muna kayong lahat. Talaga bang kaya mong gamutin? Mayroon lang akong 10% pagkakataon. Lumabas muna kayong lahat. Lakot, bilisan niyo. Hindi maaari. Kailangan kong pumasok at tingnan. Paano kung may masamang ginawa siya kay Chen-Qian? Kung magtatangkang pumasok ka, huwag kang magtaka kung itatakwil. Kita bilang apo. Chen-Qian, Teka lang. Kalalabas lang ang sakit ni Kian-Kian. Kailangan pa niyang mapahinga. ikaw, ibig mong sabihin, gumaling na si Chen-Qian? Ang galing. Hey, naalala ko na nangako kang pakakasalan mo si Kian-Kian. Hindi mo naman siguro iniisip na tumakas, hindi ba? Huwag kang mag-alala. Hindi ako tatakas. At saka, Ay, ikaw Jiang Xiaofeng, iniisip mo pa ring pakasalan kaming makapatid. Hindi ka ba tatakas ngayon? huwag kang mag-alala. Hindi ako tatakas. At saka, Abat ikaw Jiang Xiaofeng, gusto mo pang pakasalan kaming makapatid? grabe naman manakit si Liang Yuxin. Ay, 8. Bunso, nabalitaan ko kasi, maglalaban ng patas yung dalawang makapatid sa pamilya Liang para sa'yo. Kung hindi ako kikilos ng maaga, baka maunahan pa ako nga, dalawang babaeng iyon? 8. Hindi yata maganda yan. Anong hindi maganda doon? Marami pa tayong oras Titingnan ko lang muna kung sino yung nasa labas. Hoy! Sabi ko na, bakit hindi ka pumasok sa trabaho? May dati ka pala? Mga mahal na babae, mahalaga ang kapayapaan para sa negosyo. Sabi ko, mahalaga ang kapayapaan. Manahimik ka. Hay naku, magagaining. Makasundo tayo para kumita. Makasundo para kumita. Tumahimik ka. Hello, Lolo Liang. Xiao Jiang, balita ko may 8 ka pa. Papuntahin mo rin siya para kumain mamayang hapon. Ate, simula bata pa ako, lagi kitang pinagbibigyan. Dapat ako naman ang bigyan mo ng pagkakataon ngayon, hindi ba? Kahit ano, pwede kong ibigay pero itong piraso ng karna ay hindi. Baby Yuxin, sobrang spoiled ka sa akin. Kaya itong pirasong karne ngayon, dapat ibigay mo na nga yan sa akin, hindi ba? Ganun pa rin ang sasabihin ko, kahit ano, pwede kong ibigay, pero itong piraso ng karne ay hindi. Adek, dapat mas gusto mong kumain karne na inabot sa iyang kate mo, hindi ba? Kahapon sinabi mo pa, maliban sa inabot ko, wala kang ibang kinakain. Hey na, Jiang Xiaofeng, ang dami mong babae. Bigla kong naalala, hindi pa pala gumagaling si Shaoli. Una akong pupunta para gamutin si Shaoli. Kumain muna kayo, kumain muna. Huwag niyo na akong intindihin. Kumain na kayo. Hoy! Bumalik ka dito. Ngayon ang sabi mo kaskas.